Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1781 hanggang 1800. Kabanata 1781. Ang capital market ay ang pinakasensitibo merkado sa mga patakaran. Higit pa rito, ito ay ang patakaran ng Feds at ang merkado ng kapital ng Estados Unidos. Hindi kalabisan na sabihin na sa tuwing bumahing ang Feds ngunit walang ibang nakarinig nito, ang capital market sa Estados Unidos ay nagsimula na sanang magbenta ng gamot sa sipon. Walang mga exception sa pagkakataong ito. Dahil sa pandaigdigang atensyon sa labanan sa pagitan ng JW Capital at Wall Street, kabisera, ang mga tao ay higit na nag-aalala tungkol at sensitibo sa patakaran ng Feds. Ngayon, halos kasabay ng anunsyo, nagsimula ang capital market T o sumabog na may malaking positibong rebound. Dahil sa napakalaking maikling presyon ginawa ng JW Foundation at Harbor City Capital, ang buong subprime loan market ay natigilan at nagsimulang dumagsa. Mga biktima ng kalamidad. Ang pag-uugali ng pagligtas sa sarili ng Quantum Fund at Lehman Investment Bank din nagbigay ng kaunting kumpiyansa sa merkado. Nang ang anunsyo ng Fed ay inisyo, ang buong subprime loan market nabuhay agad. Ang rebound na sentimiento at ang stimulus ng paborebleng patakaran mismo ay naging sanhi ng mabilis na pag-rebound ng subprime loan market. Ang mga puntos na dating nawala dahil sa mga aksyon ni Jasper ay mabilis na nasakop sa isang maikling panahon at, sa ilang mga lugar, kahit na lumampas sa paunang halaga. Mr. Lane, ang kasalukuyang subprime loan market ay nasa 19,800 points, na 300 points na mas mataas kaysa sa 19,500 points noong pumasok kami sa market dati. Makalipas ang mahigit 10 minuto, habang pinag-uusapan nina Jasper at Conrad ang mga susunod na pagsasaayos ng deployment, pumasok si Baz upang iulat ang sitwasyon. Sumulyap si Jasper sa screen, nag-isip sandali, at pagkatapos ay sinabing, "Kumusta ang sitwasyon natin sa pagpopondo ngayon?" Hindi masyadong maganda. Malinaw na pamilyar si Baz sa lahat ng pangunahing data, at simpleng sagot niya, "Bago ang pagbubukas, ang kabuoang kapital namin ay 229.2 bilyong US dollars. Bagamat mabilis kaming umatras sa Dow Jones Market, nawalan pa rin kami ng higit sa 40 bilyong US dollars, 15 bilyong US dollars ang mga pagkalugi dahil sa mga transaksyon sa settlement bago ang lockdown. Pero buti na lang, due to our proper diskarte at napapanahong strategic withdrawal. Hindi lang kami nakaipon ng utang. Ang subprime loan market, ngunit sa halip, gumawa ng 3.8 bilyong US dollars. Ang aming kasalukuyang kapital ay 175 bilyon US. Mga dolyar. Sa balitang ito, parehong sina Jasper at Conrad nakahinga ng maluwag. Sa kabutihang palad, ang pagkawala ay mas maliit kaysa sa inaakala natin, sabi ni Conrad kay Jasper. Ngunit ito ay masyadong maliit, sabi ni Jasper. Walang magawa. Payo ni Conrad, "This is something that hindi matutulungan. Hindi ba ikaw ang dahilan? Problema para sa iyong sarili sa pamamagitan ng pakikipagkompetensya sa Wall Street o maging ang Feds para makita kung sino may pera pa ba? Ayon sa napag-usapan nating plano, gawin. Sa tingin mo sapat na ang pondo?" Jasper nagtanong. Napaisip sandali si Conrad at ngumisi. Jasper, "Siguradong hindi sapat, pero ito hindi dapat maging problema." Napatawa si Jasper at itinuro ang daliri kay Conrad. Sinabi niya, "Ikaw ay punk, dapat kitang isama sa akin magpakailanman. Kung hahayaan kitang umalis, mas kakilakilabot ka kaysa sa anumang kaaway na nakatagpo ko." Hindi ito nang bobola ni Jasper kay Conrad. Hindi na kailangang purihin ni Jasper si Conrad. Ang relasyon at katayuan sa pagitan ng dalawa, ito ay mula sa puso. Hanggang ngayon, alam na alam ni Jasper na sa swerte niya kaya niyang talunin si Conrad sa unang pagkakataon,
kung saan sinamantala niya si Conrad. Ni na maliit siya, nakaharap si Conrad ng ilang mga pagkabigo, at si Conrad ay naging mas nakakatakot pagkatapos ng bawat isa, ngunit sa pamamagitan ng nang sa wakas ay lumaki si Conrad sa isang nakakatakot na antas, siya at ang mga Monty ay hindi na maaaring hamanin ang mga mapagkukunan at koneksyon ni Jasper. Kaya naman, sumilong si Conrad kay Fabian. Gayunpaman, noong kasama niya si Fabian, halatang nakasanglalang si Conrad. At walang karapatang magsalita. Kung hindi, kung si Conrad ay kay Fabian. Mga mapagkukunan, pakiramdam ni Jasper na parang mayroon siya. Tinek sa ilalim ng kanyang balat. Halatang naintindihan ni Conrad ang sinabi ni Jasper. Sinadya. He chuckled, walang komento. Parang nag-uusap silang dalawa sa mga bugtong, at natarante si Baz. Naiintindihan niya ang bawat salita, ngunit kapag pinagsama ang mga ito sa isang pangungusap, nalaman niyang wala siyang ideya kung ano ang dalawa pinag-uusapan. Sa wakas, lumingon si Conrad at sinabi kay Baz, una, hilingin sa buong koponan na isara ang lahat ng mga posisyon na may pagkawala ng higit sa 40%, at pagkatapos ay kolektahin ang mga pondo. Gusto ni Mr. Lane na gumawa ng isang bagay na malaki. Isara ang mga posisyon na may pagkawala ng higit sa 40%. Kung gagawin natin ito, ang ating kabuuang pagkalugi ay tataas ng hindi bababa sa 30 bilyong USD dolyar. Natigilan si Baz at walang malay na tumingin kay Jasper, novel drama. Kinawayan ni Jasper ang kanyang kamay at sinabing, gawin mo na lang. Ang hirap panatilihin ang mga posisyong ito kahit hindi natin isara. Higit pa rito, ilalantad nila ang paggalaw at posisyon ng ating pangunahing pondo kapag na-liquidate na sila. Tumigil sa pagdadalawang isip si Baz simula nung sinabi ni Jasper. Inikat niya ang ulo niya at lumabas. Kaagad. Pagkalabas ni Baz, nakita ni Jasper ang numerong ibinigay ni G. Pratt ng SBS Bank. Sa dulo ng bilang na ito ay isang pangkat ng pondo. Sa ilalim ng SBS Bank. Ang pangkat ng pondo na ito ay sinusuportahan ng Development Bank. Karaniwan, hindi sila magpapakita at walang bakas ng mga ito sa lahat sa domestic financial market. Gayunpaman, kung ang merkado ay nagpakita ng abnormal na malalaking pagbabago, lalabas ang fund team na ito at ilang iba pang team mula sa mga pambansang bangko. Hanggat lumitaw sila, magkakaroon. Walang bagay na hindi mapangalagaan. Ang domestic financial market, ito ay isang pangkat na nagpapatakbo bilang pribadong kapital ngunit pinanindigan ang kalooban ng bansa. Nagkaroon ng tradisyonal at sinaunang pangalan ay N. Summerland na nagkasya sa kanila, at ito nga. Ang mga bantay ng palasyo. Ang mga gwardya ng palasyo ng sistema ng pananalapi. Ito ang tacit na pag-unawa sa mga bagtong na pinagpalitan ni na Jasper at Conrad. Ngayon lang, tinanong ni Jasper si Conrad kung sapat na ba siya. Pondo, at sinabi ni Conrad na hindi ito sapat. Ang kapital na merkado ay tungkol sa mga pondo at ang pera sa kamay ay mga bala. Kung wala kang sapat na pera, hindi mo magagawang laruin ang laro. Wala kang magagawa kahit dumating ang mga Diyos at tulungan ka. Gayunpaman, pagkatapos nito, sinabi ni Conrad na hindi malaki ang problema, na siya rin ang kaso. Hindi kailanman isiniwalat ni Jasper kay Conrad na mayroon pa rin siyang nakatagong trump card, ngunit karamihan ay tama si Conrad tungkol dito. Kaya naman, ito ang dahilan kung bakit hinangaan ni Jasper si Conrad at pinuri pa siya na kung siya pa rin ang kaaway ng una, palagi siyang nakahiga sa gabi. Nang gagamitin na ni Jasper ang kapangyarihan ng SBS Bank, Henry, na nagkaroon. Nasa labas upang sagutin ang isang tawag para sa halos kalahati ng isang oras, bumalik. Gusto ng Harbor City na makipag-video call sa iyo. Bahagyang kumunot ang noo ni Jasper sa sinabi ni Henry. Agad na sinabi ni Conrad, lalabas ako para tingnan. Pagkaalis ni Conrad, tinanong ni Jasper si Henry. Hiniling ba ito ng iyong ama? Yung iba, nauutol na sabi ni Henry. Tumanggaw si Jasper at sinabing, aayusin ko ang isang tao na makipag-ugnayan sa kanila. It's no big deal. With my dad there, wala silang magagawa over the line. Pagkatapos aliwin ni Henry si Jasper, tumalikod na ito at lumabas ng command room. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1782. Sa sandaling ito, sa Villa ng Loza,
Harbor City. Napuno ang maliit na meeting room. Usok. Sa maliit na meeting room na ito ay 4 na lalaki, na may average na edad na 60 taong gulang. Gayunpaman, ang 4 na lalaking ito ay kumakatawan sa higit sa 60% ng pang-ekonomiyang kapangyarihan ng Harbor City. Hindi kalabisan na sabihin na kapag tinapakan nila ang kanilang mga paa, manganginig ang buong Harbor City. Maliban sa half the Harbor Langdon at ang pamilyang Atticus, lahat ng pinakamataas na kapangyarihan ng ang Harbor City Economic Pyramid ay dito. Umupo si Zachary sa front seat. Hinubad niya ang abo mula sa tabako sa kanyang kamay, sinulyapan ang iba, saka ngumiti at binasag ang katahimikan. Aniya, lahat naman, since we have decided to gambling, then we should trust Jasper without reservation. Kakasimula pa lang at lahat talaga ay kumita ng baon sa Pocano laban sa subprime market kanina, kaya bakit parang malungkot kayong lahat? Nakaupo sa tabi ni Zachary, si Mr. Boyle. Ang patriarch ng mga Boyle, ay bumantong hininga at sinabing, Mr. Lo, makikita ng lahat ang kakayahan ni Jasper. Kung may mga pagdududa tungkol dito, walang uupo dito, ngunit ang problema ay wala kaming ideya kung ano ang iniisip ni Jasper o kung ano ang gusto niyang gawin ngayon. Kapag sinabi ni Jasper na papasok kami sa subprime market, papasok kami, at ngayon sinabi niya na lalabas kami, lalabas na kami. Para kaming mga struggling at disbanded na sundalo na tumatakbo ng walang patutunguhan. Hindi ito tama. Hindi ganito ang dapat kumilos ng mga collaborator. Napatingin si Zachary sa mga ekspresyon ng ibang tao. Bagamat hindi sila nagsasalita, halatang sumang-ayon sila sa sinabi ni Mr. Boyle. Dahan-daang sinabi ni Zachary na bahagyang nakasimangot, matanda na kami ngayon, at ang mga nakikibahagi sa mga financial market ay nangangailangan ng mabilis na bilis ng pagtugon at pag-unawa sa mga uso sa merkado. Lahat kayo na nakaupo dito, pati ako, ay hindi makakasabay sa mga kabataan sa dalawang aspetong ito. Sa palagay ko, kung ibibigay ni Jasper ang kanyang mga utos, dapat nating isagawa ang mga ito. Hindi ibig sabihin na tayo ay mas mababa kay Jasper, at hindi rin tayo naliligaw at nagdisband na mga sundalo, ngunit kapag tayo ay nagtutulungan, dapat tayong bawat isa ay maging responsable sa kung ano ang ating kakayahan. Mr. Boyle, sa madaling salita, kung ikaw ay pinahintulutan na mamuno sa ating kabisera, sa tingin mo ba ay kwalipikado ka para sa posisyon na ito? Bumagsak ang mukha ng Boyle ko, ngunit hindi siya nagsalita. Alam niyang naiinis si Zachary sa kanya. Tumayo sa gitna ng grupo ngayon lang. Nang maisip niya ang mainit na ugali ng matandang ito sa tabi niya ilang dekada na ang nakalilipas, nagpa siya si Mr. Boyle na itago ang kanyang ulo. Kung talagang pinagalitan niya ang matandang ito, masama kung hindi niya matatapos ang bagay na ito ng maayos. Nang unti-unti na ang atmosphere, nagiging tahimik at awkward, ang video call. Na matagumpay na nakakonekta si Jasper. Ang mukha ni Jasper na naging dahilan nila. Bulalas na siya ay napakabata ng hindi mabilang. Beses bago lumitaw ngayon sa screen. Kumusta, Tio Loz at ang aking mga kapwa matatanda? Panay ang ugali at ugali ni Jasper. Hindi nagkakamali, may ngiti siya sa mukha. At banayad na boses, kaya mahirap para sa mga taong ayaw sa kanya. Tumanggaw si Zachary at nakangiting sinabi, Jasper, hindi ka namin dapat istorbohin. Ang kritikal na sandali na ito. Tito Lo, masyado kang magalang, ano di? O kailangan mong malaman ang lahat? Ako ay handa na. Sagutin mo lahat ng tanong mo, sagot ni Jasper. Mabuti. Sobrang nasiyahan si Zachary. Alam niyang naintindihan ni Jasper ang ipinahiwatig nito. Ipinahayag ni Zachary ang kanyang saloobin sa kanyang unang pangungusap. Hindi dapat maabala si Jasper sa oras na ito, kaya't tinutulan niya ang ideyang ito, ngunit hindi niya mapigilan ang iba, kaya't maaari na lamang niyang piliin na kompromiso. Ito ang magiging paraan niya ng mental na paghahanda kay Jasper. Actually, medyo nag-aalala ang lahat. Ikaw, gumawa ng magandang trabaho sa subprime loan. Palengke, bakit bigla mo kaming inutusan? Upang umatras, na nagiging sanhi ng pag-rebound ng merkado. Bagaman hindi kami nawalan ng malaki sa pag-atras ng maaga kahit isang maliit na halaga ng pera sa proseso, sa pagtatapos ng araw, ang layunin ng lahat ay hindi kumita ng pera.
Ang sentimento sa merkado ay tumataas ngayon. Ito, kasama ang pagliligtas sa sarili ng quantum fund at ng Lehman Investment Ban at ang kumpanya ng Feds. Garantiya na isave ang subprime market. Ginagawang mahirap na isagawa ang anuman natin. Isipin mo ang susunod. Matapos makinig ng tahimik, tumawa si Jasper at sinabing, una sa lahat, kailangan nating maging malinaw sa isang bagay. Gusto kong gamitin ang subprime market bilang isang mahinang punto upang magtagumpay at tumagos sa ekonomiya ng Estados Unidos. Pero alam ng lahat na ang kalaban natin. Hindi lang quantum fund o kahit Wall Street, kundi ang Federal Reserve at ang novel drama. Gobyerno ng Estados Unidos, na maaaring sumali sa laro anumang oras. Hindi namin kayang labanan ang ganitong uri ng kalaban sa pamamagitan lamang ng brawn, kaya maaari lamang namin silang lampasan. At the same time, ang pinakamalaking teammate namin ay ang mismong kabisera ng Estados Unidos. Ang kapital ay naghahanap ng mga pakinabang at nag-iwas sa mga disadvantages. Kapag ang krisis sa subprime market ay hindi na maiiwasan, ang kapital na ito ay tatakas ng kasing bangis na pinasok nito. Wala silang pakialam kung ang kanilang divestment ay magdulot ng avalanche ng buong merkado. Ang kanilang survival instinct ay ginagawang pakialam lamang nila ang kanilang sariling mga bulsa. Hindi nila iisipin ang mga kahihinatnan ng isang pag-crash ng merkado na dulot ng isang malawakang divestment. Kaya, ang kailangan lang nating gawin ay bigyan sila ng pinakamasakit na suntok sa tamang oras. Pagkatapos sabihin iyon ni Jasper, kumunot ang noo ni Mr. Boyle at sinabing, alam ng lahat ang katotohanan ito, ngunit ang pinakamagandang pagkakataon na gawin ito ay bago ito. Tapos nagkusa ka na mag-withdraw. Anong uri ng masakit na suntok ito? Tumawa si Jasper at sumagot, Mr. Boyle. Sa totoo lang, gusto lang ng lahat ng garantiya o. Marahil ay nais na malaman kung ano ang aking trumpeta. Ang card, tama ba? Matalas na parang kutsilyo ang sinabi ni Jasper, at taliwas ito sa maamong ngiti sa mukha nito na nagmukhang gentleman. Kahit na ang isang kasing talino ni Mr. Boyle ay hindi ito mahawakan sa sandaling ito. Nagsimula siyang mautal matapos marinig ang sinabi ni Jasper. Hindi pinahiya ni Jasper si Mr. Boyle nang napakatagal. Sinabi niya, plano ko nang ipaalam sa lahat ang tungkol sa trump card na ito. Ngayong nabanggit na ang bagay na ito, dapat manatiling kalmado at manood ang lahat. Hindi ibinaba ni Jasper ang video call. Pagkatapos, dinial niya ang numerong inihanda niya kanina sa harap ng harbor. Big shot ng lungsod. Agad itong kumonekta pagkatapos ng 3 beep. Tinawag ni Jasper ang speaker para marinig ito ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, isang napakahusay at may karanasan na boses ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Mr. Lane, kailangan mo ba kaming sumali? Ngayon. Sagot ni Jasper, oo, ngunit para mapanatili ang maayos na komunikasyon sa hinaharap, kailangan ko ang taong namamahala sa iyong koponan na direktang makipag-ugnayan sa akin. Pagkatapos, sabihin sa akin ang pangalan ng taong namamahala at ang kapangyarihan ng koponan. Agad na sumagot ang nasa kabilang dulo, ako ang taong namamahala. Ang pangalan ko ay Ruben Carson. Ngayon, ako ang General Manager ng SBS Bank's Wholly Owned Development Fund. Natanggap ko na ang utos na mayroon kang ganap na autorisasyon sa koponan, Mr. Lane. Kaya, ang Development Fund ay buong pusong makikipagtulungan sa iyo upang maisagawa ang lahat ng mga gawain ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1783. Upang maisagawa ang mga aksyon ng pambansang interes, mayroong ilang mga espesyal na bangko sa Summerland na hindi nag-aalok ng mga serbisyo sa komersyal na pagbabangko sa mga tao. Ang mga espesyal na bangko na ito ay bihirang kilala rin ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, para sa mayaman at sikat sa Harbor City, ang pinakapamilyar. Mga institusyong nasa ilalim ng kategoryang ito ay National Bank at SBS Bank. Ang National Bank ay ang National Development Bank, na pangunahin, responsable para sa domestic loan business ng Summerland sa ibang mga bansa at rehiyon. Upang ilagay ito ng tahasan, ito ay upang madagdagan ang internasyonal na impluwensya at magsikap para sa geopolitical superiority sa pambansang bangko sa pananalapi.
Nagdadalubhasa ito sa pagpapahiram ng pera sa ibang mahihirap na bansa. Kung tungkol sa pambansang pag-unlad, ito ay magiging SBS Bank. Ang negosyo nito ay mas komprehensibo at sistematiko, at kayon, ang mga kapangyarihan nito ay mas malaki rin. Ito ay totoo lalo na para sa kapangyarihan nito sa mga reserbang foreign exchange, na nagbigay dito ng bahagi ng mga tungkulin ng isang sentral na bangko. Sa makatuwid, sa ilang mga espesyal na bangko, ang SBS Bank ay talagang ang pinaka-superior. Kaya naman, nang marinig nila ang nilalaman ng tawag ni F. Jasper sa pamamagitan ng video call, lahat ng naroroon ay gumaan ang loob. Alam ng lahat na si Jasper ay suportado ng mainland at ang Swallow Capital ay hindi kailanman uupo sa sitwasyong ito, ngunit wala pa ring malinaw na saloobin at plano, na kung saan ay makakaramdam pa rin ng kaba. Ngayon na mayroon silang garantiya, ginawa nila. Huwag nang mag-alinlangan. Okay, Mr. Carson, pakihintay ang akin. Mga tagubilin. Pagkasabi nito ay pansamantalang ibinaba ni Jasper ang telepono. Pagkatapos, sinabi niya sa isang grupo ng Harbor City na malalaking shot sa video. Lahat, mas magaan na ba ang loob mo ngayon? Tumawa si Mr. Boyle at sinabing, Jasper, ito na. Hindi sa hindi kami naniniwala sa iyo, ngunit ito ay mas mabuting maging ligtas pagdating sa ganoong A. Malaking bagay, hindi ba? Ngumiti si Jasper at sinabing, syempre. Sa aking palagay, ang iyong mga alalahanin ay ganap na makatwiran. Sa katunayan, ito ay dahil din sa aking kapabayaan. Ako ay dapat na personal na bumisita sa Harbor City upang makilala kayong lahat at makinig sa inyong mga turo. Gayunpaman, marami akong dapat asikasuhin, at ang kalaban na nakaupo sa tapat namin ay hindi nagplano na bigyan ako ng maraming oras upang magpahinga, kaya't hindi ko nahawakan ng maayos ang bagay na ito. Patawarin mo ako. Matatanda, pakinggan ito. Kung alam ng isang tao kung paano humawak, mga isyo, marunong magsalita, o napaboren ng mga tao, lahat ay bumaba sa mga detalye. Sa sinabi ni Jasper, naroon ang lahat. Maliban kay Zachary ngumiti at comfortable. Bukod sa lahat, ang agos ni Jasper. Status alone made it commendable that he maaaring maging mapagpakumbaba. Ngumiti si Mr. Boyle, lumingon, at sinabi kay Zachary, Mr. Lo, nakahanap ka na ng mabuting manugang. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, Zachary sumulyap kay Mr. Boyle at sinabing, walang pakialam, bakit hindi ko alam iyon? Napakadaldal mo kanina. Nagsisi agad si Mr. Boyle sa sinabi niya. Sa status ni Jasper, mga bagay sa paligid niya ay hindi nalihim. Alam ng lahat na may partner si Jasper sa mainland. Bagamat ang pagkakaroon ni Jasper ng maraming kasosyo ay halos isang bukas na lihim sa Harbor City, ang pagiging bukas ng talakayang ito ay nakadepende rin sa kung sino sila. Kung ang paksa ay ang prinsesa ng mga batas kung saan ang kanyang tungkulin ay ang ginang, kung gayon ito ay talagang bawal. Okay, yun lang muna. Kinawian ni Zachary ang kamay at sinabi kay Jasper. Masayang, marami kang bagay sa iyong plato kaya ipagpatuloy mo ang Harbor City. At hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa amin. Sa madaling salita, ang mga pondo ng Harbor City ay susunod sa iyong mga utos. Wala nang magkakamali, novel drama. Tumanggaw si Jasper at sinabing, I'm sorry ta. Problemayan mo ito, Tio Lo, kukunin ko. And sa aking negosyo. Pagkasabi niya nun, pinutol na yung video. Ang kapaligiran sa maliit na sala o F ang villa sa Harbor City ay higit pa relaxed ngayon. Gayunpaman, nang ang lahat ay malapit na. Gumawa ng ilang mga biro upang mapagan ang kapaligiran. Nakita nilang tumayo si Zachary. Mr. Boyle, sumama ka sa akin. Ngumiti si Zachary kay Mr. Boyle, binalingan niya ulo, at naglakad patungo sa pinto. Dalawang butil ng pawis ang lumitaw sa may kantab na noo ni Mr. Boyle. Tumingin siya sa iba para humingi ng tulong, ngunit ang iba ay sabay-sabay na napalingon sa taas at understanding. Iniisip nila ang kanilang negosyo habang naninigarilyo, tumitingin sa tanawin, at kahit napuwang. Kayong mga matandang punk, galit na bulong ni Mr. Boyle, ngunit kailangan pa rin niyang bumangon at dahan-daang humakbang patungo sa pintuan. Samantala,
Sa Norritos City, nang matapos ang video call ni Jasper, lumingon siya para makita sina Conrad at Jake na naghihintay sa pintuan. Pumasok ka. Si Jasper, na medyo napagod, umupo ay kanyang upuan, nang humigop ng tubig mula sa ang baso, ang dalawang dumaan sa may iniabot na report sa kanya ang pinto. Hawak ang mga maiinit na papel na kanina lang. Nakaprint sa kanyang kamay, Jasper. Nakakunot ang noo habang umiinom ng tubig. Higit sa 2 bilyong US dollars noon. Na-withdraw sa subprime market lang. Ngayon, ibinaba ni Jasper ang baso, tumangala kay Jake, at nagtanong, natukoy mo ba ang pinagmulan ng pondo? Sinabi ni Jake na may kakaibang ekspresyon, I did. It was Hathaway Investment and Management Group. Bennett, natuwa naman si Jasper. Mukhang hindi rin optimistic ang dati kong kaibigan tungkol sa subprime market sa United States. Nagpatuloy si Jasper habang bahagyang nakapikit, ngunit ang divestment ni Bennett sa oras na ito ay makakaakit ng atensyon ng maraming puwersa, lalo na ang Wall Street at ang Feds. Baka maghinala pa sila na naabot natin ang ilang uri ng pakikipagtulungan kay Bennett. Ito na ang pagkakataon natin, mahinang sabi ni Conrad. Saglit na nag-isip si Jasper at sinabing, mag-invest ng 80 bilyong US dollars sa subprime market ng United States para maibsan. Gayun din, abisuhan ang Harbor City para ma-follow up sila, ngunit ang halaga ay hindi maaaring lumampas sa 80 bilyong US dollars. Pagkatapos mag-isip, kinuha ni Jasper ang telepono at tinawagan si Ruben. Mangyaring bantayan kaagad ang subprime market ng Estados Unidos. Nilalayon kong kunin ang mga pangunahing pondo ng Lehman at Quantum Fund upang mag-hedge laban sa kanila. Kapag sumali ang Fed sa laro, mangyaring kumilos. Kaagad ayon sa sitwasyon. Ang mahinahon ngunit malakas na boses ni Ruben ay nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Nakuha ko, ngunit paano kung ang ibang kapital sa Wall Street ay sumali sa laro bago ang Feds habang ikaw ay abala sa pakikipaglaban sa Lehman at Quantum Fund? Mapagpasyahang sumagot si Jasper, wala kang kailangang gawin. Sinabi ni Ruben, ngunit ayon sa aming pagtatasa, kahit nasa pagpopondo ng Harbor City, hindi mo magagawang labanan ang Wall Street. Ang pagkakaiba sa magnitude ay masyadong malaki at maaaring hindi ka makatagal hanggang sa lumabas ang Feds. Mahinahong sumagot si Jasper, ako ang Commander-in-Chief, at ang gawain mo ay sundin ang aking mga utos. Sandaling natahimik si Ruben. Pagkatapos, sinabi niya, naiintindihan ko. Matapos ibaba ni Jasper ang telepono, iniangat niya ang kanyang ulo para sabihin sa mga tao sa command room, simulan na ang operasyon. Tatawagan natin itong Operation Slaughter Eagle. Slaughter as in slaughterhouse, and eagle as in bald eagle. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1784. Ang kalbo na agila ay ang pambansang ibon ng Estados Unidos, at sa malaking lawak, sinasagisag nito ang Estados Unidos. Sa makatuwid, pinangalanan ni Jasper ang operasyon sa pagkakataong ito na Operation Slaughter Eagle, na nagpakita kung ano ang kanyang layunin. Matagal na silang nasangkot sa Wall Street o Quantum Fund, kaya alam ni Jasper na sa pagkakataong ito ang huling labanan upang matukoy ang kahihinatnan ng digmaan. Sa loob ng 1 minuto matapos magbigay ng utos si Jasper, ang kabuoang 160 bilyong US dollar na magkatuwang na inisyo ng Norritos City at Harbor City ay lumundag sa subprime market ng United States sa kabilang panig ng karagatan tulad ng isang flash flood. Ang subprime market na nasa isang nagkakagulo at nalubog sa rebound. Malinaw na hindi inaasahan ni Jasper ang damdamin. Bumalik ka kaagad. Higit pa rito, ang lakas sa pagkakataong ito. Lampas sa imahinasyon ng lahat. Sa mga pamilihan sa pananalapi ng kanluran. Lalo na ang Estados Unidos, ang mga kulay. Kumakatawan sa pagtaas at pagbaba ay ang kabaligtaran ng mga nasa Summerland. Sa Summerland, ang pula ay nangangahulugang tumataas at ang ibig sabihin ng berde ay pagbagsak. Sa Estados Unidos, ang berde ay nangangahulugan ng pagtaas. At ang pula ay nangangahulugan ng pagbagsak. Nang sumugod itong 160 billion US dollars, papasok sa subprime market na parang hayop, parang nakaranas ng lindol ang buong market. Sa unang segundo, berde pa rin ito sa kabuuan, ngunit sa sumunod na segundo, halos lahat ng numerong nakikita ng mata ay naging pula ng dugo.
Bilang karagdagan dito, ang plunge ay lumalaki ng mas malaki sa pangalawa. Ang unang nagpasan ng bigat nito ay Lehman Investment Bank at Quantum Fund, na bumili ng malaki para mapalakas kumpiyansa sa merkado, novel drama. Agad na naliquidate ang mga posisyon ng dalawang kumpanyang ito. Ang pinakaseryosong pagkalugi ay ipinanganak ng mga retail investor na pumasok sa merkado. Matapos makita ang market rebound na may intensyon na gumawa ng ilang mabilis na kita. Sa ganitong uri ng paghaharap sa kapital, tindihan. Ang mga namumuhunan ay karaniwang kanyan na kumpay. Sa sandaling pumunta sila sa maling direksyon. Walang puwang para sa pakikibaka. Halimbawa, sa sandaling ito, ang 160 bilyong US dollar na maikling benta na ito ay direktang nagdulot ng pagbaba ng 500 puntos sa buong subprime market. Hindi pagmamalabos na tawagin itong pinakakakilakilabot na sakuna sa stock market mula noong pagbubukas ng subprime market. Sa ilalim ng ganoong mabilis na pagbaba, hindi mabilang na mga retail investor ay parang mga langgam na nakatayo sa gilid ng isang bangin. Ang mga malalaking bato sa ilalim ng kanilang mga paa ay gumugulong, at gaano man kalakas ang kanilang pag-iyak, hindi nila nailigtas ang kanilang sarili. Pagkatapos, tinatansya na sa maikling hedge na ito, higit sa 4 na milyong retail account ang direktang naliquidate sa loob lamang ng unang 3 minuto na may pagkawala ng mga pondo na lumampas sa 30 bilyong US dollars. Sa ilalim ng antas na ito ng capital hedging, anuman. Walang kabuluhan ang mga teknikal na kasanayan. Nakatayo sa harap ng screen, tinitigan ni Jasper ang pulang dugo na mga numero na patuloy na nagbabago at bumabagsak sa screen, pagkatapos ay mahinang sinabi kay Conrad sa tabi niya, ang tanging bagay na talagang nagpapasya sa mananalo ay ang bilang ng mga chips sa kamay. Depende ito sa kung sino ang mauunang makatapos ng lahat ng mayroon sila. Nagsuot din ng solemne na ekspresyon si Conrad. Tumanggo siya at sinabing, sa totoo lang, kakaunti lang ang magagawa natin. Depende ito sa reaksyon ng Lehman at Quantum Fund. Wala silang pagpipilian kundi ang mag-hedge. Kinusot-kusot ni Jasper ang kanyang mga mata at bahagyang naikuyom ang kanyang mga kamao. Pagkatapos nito, sinabi niya sa malalim na boses, pinilit namin sila sa subprime market. Ang gusto namin ay magkaroon ng huling labanan sa kanila dito, kung hindi, wala kaming pagkakataon na manalo. Maaari lang tayong lumaban. Kung mas malaki ang laban, mas mabuti. Kung mas malakas ang ingay, mas mabuti. Sa ganitong paraan lamang matrigger ang subprime mortgage crisis ng maaga, na nagpapabagsak sa ekonomiya ng Estados Unidos. Sa sandaling sinabi iyon ni Jasper, tinitigan ni Conrad ang screen at sumigaw, nag-react sila. Sa sandaling ito, ang data sa merkado ay mabilis na nagbabago. Ang pinakahalatang bagay ay ang rate ng pagbaba ay nagsimulang bumagal. Sa ilalim ng saligan na ang dami ng kalakalan ay tumaas ng maraming beses, makikita na ang Lehman at Quantum Funds ay nagsimulang mamuhunan ng malalaking halaga sa pagtatangkang patatagin ang merkado. Sa pamamagitan nito, nagsimula ang malaking mapagpasyang labanan sa pagitan ng mga oso at toro nang walang anumang paunang babala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1785. Pansamantalang naging matatag ang dalawang panig sa kasalukuyang linya ng presyo. Nag-aaway sila pero parang walang kwenta. Ang kanilang mga pondo ay parang tubig sa gripo na bumubuhos ng walang kabuluhan pagkatapos buksan ang gripo. Aanihin ko ang iyong mga order habang ikaw nilamon ang akin. Tulad ng sinabi ni Jasper dati, kapag ang mga pondo ng ganito kalaki ay nagsimula ng isang mapagpasyang labanan, ang anumang tinatawag na matangkad na teknikal na operasyon ay walang kabuluhan. Ang natitira ay upang makita kung sino ang may mas malakas na background. Magdagdag ng 20 bilyong US dollars. Saglit na nag-isip si Jasper at sinabing, dapat babaan ng kaunti ang presyo. Dapat masira ang kasalukuyang pagkapatas. Ngunit kung gagawin natin ito, ang ating mga reserbang pondo ay nasa panganib at malamang nasusunod ang Quantum Fund at Lehman. Umiling si Jasper, sinabi ni Jasper, hindi natin masyadong maiisip sa sandaling ito. Ngayon, ang buong subprime market ay parang isang natarantang manukan. Bawat manok ay nasa manic state kaya dapat nating dagdagan ang takot sa bawat isa sa kanila. Sa ganitong paraan lamang mababaligtad ang manukan na ito. Kung hindi, habang nagiging stalemate ang sitwasyon, mas magiging masama ito para sa atin.
Bumantong hininga si Conrad at tumango, inaamin na tama ang desisyon ni Jasper. Sa pamamagitan nito, isa pang 20 bilyong US dollar ang pumasok sa merkado. Ang 20 bilyong US dollar ay tulad ng huling maliit na timbang sa sukat na halos hindi makapagpanatili ng balanse. Bagamat ito ay isang maliit na halaga, ang pangkalahatang trend ng merkado ay nagsimulang tumagilid patungo sa JW Foundation. Nagsusunog sila ng pera, at higit pa, ito ay totoong pera na sinusunog. Hindi. Kahit na ang pagsunog ng totoong pera ay hindi tutugma sa bilis ng pagiging novel drama ni Jasper. Ginagastos ito. Bawat minuto at bawat segundo, umaagos ang pondo ni Jasper sa 100 milyong unit. Sa katotohanan, ang 100 milyon na cash ay tumagal ng ilang oras upang tuluyang masunog kahit na ito ay nasunog. Gayunpaman, ang epekto ng paggastos ng pera ay agaran. Ang magulo na subprime market ay lalong nagiging magulo. Sa kaguluhang ito, ang instinct ng kapital na umiwas sa mga pagkalugi ay maaaring magpapili sa kanila na magsimulang mag-withdraw. Kapag na-withdraw ang mga pondong ito, mawawala rin ang kumpiyansa na sumusuporta sa kasalukuyang posisyon sa merkado. Ito rin ang dahilan kung bakit pinansyal. Ang mga digmaan ay kabaligtaran ng mga pagkubkob. Sa isang tunay na pagkubkob, natural ang mga tagapagtanggol. Nagkaroon ng kalamangan. Gayunpaman, sa digmaang pinansyal, kailangang isaalang-alang ng mga tagapagtanggol ang napakaraming bagay habang ang kumpiyansa sa merkado ang pinakamahalagang bagay. Sa bawat financial market sa mundo, ang pinakamalaking stakeholder ay ang retail investor, at sila ang pangunahing puwersa na iyon. Nagpa siya sa direksyon ng merkado. Gayunpaman, ang mga retail investor na ito ay hindi mamatay kasama ang malalaking organisasyon. Kahit na pinahihintulutan ng mga pangyayari, sila susundan ang panig ng nagwagi upang ilunsad ang isang predatory charge laban sa kabilang partido. Halimbawa, mayroon na ngayong maraming retail investors na naniniwala na ang maikling posisyon ay makapangyarihan. Maaga o huli, ang mahabang bahagi ay hindi masusuportahan ang sarili nito, na nagiging sanhi ng pagbaba ng punto ng merkado. Pagkatapos nito, susundin nila ang uso at papasok sa maikling bahagi. Kapag bumaba ang punto, kikita din sila. Ang paggawa ng pera ang pinakamahalaga. Bagay sa kanilang isipan. Samantala, kung paano hinuhulaan ng karamihan ng mga retail investor kung ang market ay mabuti o masama ay maaaring buod sa dalawang simpleng salita, na kung saan ay market confidence. Ito rin ang pangunahing konsepto ng kompetisyon sa pagitan ng JW Foundation kasama ang Lehman at Quantum Fund sa pagkakataong ito. Ang sinumang nanguna sa kumpiyansa sa merkado sa kanilang direksyon ay mananalo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1786, Sir, itinulak ang pinto ng opisina ni Rogers. Bukas, at ang manager ng koponan ay halos nabigong mahanap si Rogers sa makapal na usok. Matapos makagat ang kanyang dila at lumapit kay Rogers, bumulong ang manager, nagdagdag ang JW Foundation ng isa pang 20 bilyong US dollars. Ngayon ang kumpiyansa ng merkado ay lumilipat na patungo sa pagbagsak. Ayon sa aming pagsusuri, upang patatagin ang merkado, kailangan naming mapanatili ang 2 beses sa kabuoang halaga ng mga pondo na namuhunan ng JW Investment. Gayunpaman, kung magpapatuloy ito, ang aming mga pondo ay mauubos. Ibinaba ni Rogers ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay, itinaas ang kanyang mga mata na namumula sa dugo, at sinabi sa aking namamaos na boses, ituloy ang pag-withdraw ng mga pondo mula sa stock market at mamuhunan sa subprime market. Ang manager ay nag-alinlangan, pagkatapos ay sumagot, gayunpaman, ang nakaraang chairman ay espesyal na iniutos sa amin na panatilihin ang ganap na capital advantage sa stock market. At kung ito ang bitag ni Jasper, ang pagtaas at pagbaba ng subprime market ay bumagsak agad sa stock market kapag umatras kami sa huli. Sa oras na iyon, ang ating mga pagkalugi ay magiging napakabigat din. Boom! Ipinatong ni Rogers ang kanyang kamao sa desk. Pagkatapos, tumayo siya at umungol, kung gayon, ano ang inaasahan mong gagawin ko, ha? Ngayon ay umaatake ang kabilang partido at kami ay nagtatanggol, ngunit ang mga mapahamak na kapitalistang iyon ay tumakas ng ligaw sa oras na ito. Ano pa ang hinihintay nila?
Hinihintay nila ang ating kamatayan o ang kamatayan ni Jasper, at pagkatapos ay papasukin sila at kukunin ang pera ng sama-sama. Ni hindi alam ng mga kapitalistang maikli ang paningin kung ano ang pangkalahatang sitwasyon. Mga kapitalista, nang marinig ng manager ang dagandong mula sa bibig ni Rogers, kumaibot ang mga sulok ng kanyang bibig. Wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano sa kritikal na sandaling ito. Alam niyang kapag nagsalita pa siya ng isang salita, ibabilang niya sa sarili niya ang galit ni Rogers. Hinayla ni Rogers ang kwelyo niya at napabuntong hininga. Tapos, sabi niya with a dark face, "Pwede ba? Kontaken si Soros ngayon." Umiling ang manager at sumagot. Hindi. Naka-off ang telepono ng chairman. Buong panahon, sa tingin ko ay nasa ganoon pa rin siya. Mahalagang pagpupulong. Pinaikit ni Rogers ang kanyang mga mata para titigan ng diretso ang manager. Ngumisi siya at sinabing, "Oo nga. Pinuntahan mo siya at pumunta ka lang sa akin para maghanap ng solusyon kapag hindi mo siya mahawakan, tama?" Nag-iba ang ekspresyon ng manager at pabigla-bigla siyang sumagot, "Pasensya na po sir. Ginagawa ko lang po ang mga bagay ayon sa rules." Napakabuti. Malamig na tumawa si Rogers at sinabing, "Dahil hindi mo makontak ang chairman, mangyaring isagawa ang aking utos. Mag-withdraw ng hindi bababa sa 50 bilyon mula sa stock market upang matiyak ang katatagan ng subprime market. Maniwala ka sa akin, pakiramdam ko ay hindi nagtatakda ng bitag si Jasper sa pagkakataong ito. Seryoso niyang gustong gamitin ang subprime market para atakehin ang buong sistema ng pananalapi ng Estados Unidos. Sa pag-iisip kung gaano karaming kapital ang namuhunan ng United States sa subprime market, kabilang ang Lehman, at sa malalaking butas at pressure sa subprime market na sapat na para matakot ang mga tao na hindi huminga, nakaramdam si Rogers ng lamig sa kanyang gulugad. Kung talagang dumating si Jasper na may ganitong layunin. Isip, pagkatapos ay isang astronomical na problema. Babangon sa pagkakataong ito. Sa madaling salita, anuman ang lahat, dapat nating panatilihin ang katatagan ng subprime market. Kahit na narito ang chairman, susuportahan niya ang aking desisyon, novel drama. Namanhid ang anit ng manager sa mga salita ni Rogers, ngunit tumango pa rin siya at sinabing, "Naiintindihan ko po, sir, gagawin ko kaagad." Pagkalabas ng manager, bumalik si Rogers para harapin ang computer. Pinanood niya ang pagbagsak ng subprime market, at ang kanyang pagkabalisa ay hindi maipahayag sa mga salita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1787. Sa sandaling ito, habang dinaragdagan ni Jasper ang kanyang mga pagsisikap sa short selling, nagsimulang bumagsak ang kumpiyansa na kakaboost pa lang sa subprime market. Hindi maiiwasang tumagal ng ilang oras para sa quantum fund na mag-withdraw ng mga pondo mula sa stock market upang may save ito. Ang nakakatakot dito ay ang market ay hindi magbibigay sa kanila ng oras sa lahat. Habang iniisip niya ito, pinili ka ni Rogers. Ang telepono. Hinihiling kong makausap ang chairman ng Lehman Investment Bank. Paumanhin, kasalukuyang nasa emergency meeting ang chairman at hindi makatawag sa telepono. Kailangan mo bang ipaalam ko sa kanya ang iyong kahilingan pagkatapos niyang gawin? Habang pinakikinggan niya ang boses sa kabilang dulo ng telepono, nagngangalit si Rogers at ibinaba ang tawag. Pagkatapos ng maikling tawag na ito, nakita ni Rogers na ang buong merkado ay nagsimulang gumuho na parang avalanche nang tumingin ulit siya sa screen. Ang bilis ng pagbagsak na ito ay halos mas mabilis kaysa sa bilis ng stock market. Bumagsak. Anong nangyayari? Novel drama. Hindi makapaniwalang sigaw ni Rogers. May pumasok sa pintuan ng opisina at nakita ni Rogers ang manager na kalis lang na tumakbo muli na may maputlang mukha. "Sir, ang pinakamalaking real estate investment trust sa bansa, Public Storage, ay nagpahayag na ito ay ganap na maglilinis. Masamang credit loan ng kumpanya at sila ay hindi tatanggap ng anumang mga bagong aplikasyon ng pautang. Bukod dito, unti-unting kokolektahin ang mga pondo para sa mga naibigay na pautang. Pagkatapos, sisimulan ng kumpanya na linisin ang mga pondo ng inventaryo na kanilang namuhunan sa subprime market." Sa sandaling sinabi niya ito, naramdaman ni Rogers na bumigat ang kanyang dibdib at biglang nagdilim ang kanyang paningin. Napabalikwas siya sa kanyang upuan at kinagat ang kanyang mga ngipin,
Pagkatapos ay walang magawang sinabi, nangyari ang pinakakinatatakutan ko. Masyadong malaki ang krisis sa subprime market. Kung mayroong anumang paggalaw, magkakaroon ng chain reaction. Kung matalo tayo sa pagkakataong ito, hindi si Jasper ang nakatalo sa atin, sa kabaligtaran, tayo ang tumalo sa atin. Sir, ano ang gagawin natin ngayong hindi natin makuha ang chairman? Namutla ang mukha ng manager, at nagmamadaling sinabi, nag-react na ang market sa balitang ito at nakita namin na hindi mabilang ang kapital mula sa mga institusyon at retail investors na tumatakas sa market. Puno ng sell offer ang buong market, at hindi lang namin masundan silang lahat. Kahit na sundin natin silang lahat, haharap lang tayo sa liquidation sa pagtatapos ng araw maliban na lang kung may kapangyarihan tayong kainin ang 10 trilyong utang sa subprime market. 10 trilyong utang. Tumingin si Roger sa manager na parang tanga. Pagkatapos, umungol siya, yung mga moldita na negosyante at mga bangko na walang awa at walang konsensya. Dapat ay inaasahan na nila ito noong nagbenta sila ng utang bilang isang dekalidad na asset package sa ang pamilihan. Wala tayong dapat gawin. Dahan-daw ang pumikit si Roger at sinabing, masakit, hindi natin makontrol ang agos. Sitwasyon ngayon, mahihintay lang natin ang desisyon ng Feds. Gayunpaman, hindi ba mayroon pa rin tayong Wall Street at iba pang kapital bilang backup? Ang mungkahi ng manager. Ibang kapital. Iminulat ni Roger ang kanyang mga mata upang tumingin sa manager. Mapanghamon niyang sinabi, alin sa mga capital pool na iyon ang hindi pa nag-invest ng malaking halaga ng pondo sa subprime market? Kapag bumagsak ang market na ito, lahat sila ay mapahamak. Kaya, sa tingin mo, nasa mood pa ba sila para alalahanin ito ngayon? Ito ay sapat na mabuti na hindi nila agad binawi ang kanilang mga pondo upang magdagdag ng apoy sa gasolina. Tanging ang Feds lamang ang may kakayahan at kwalipikasyon upang tipunin ang lahat upang iligtas ang merkado, hindi tayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1788. Ang pagpili ng quantum fund na mag-withdraw. Ibig sabihin na ang lungs sa Estados Unidos. Subprime market ay considered sa unang yugto ng mapagpasyang labanan. Ang labanan sa pagitan ng mahaba at maikling panig. Nagsimulang dumadagandong at natapos din dumadagandong. Ayon sa mga istatistikang nakuha pagkatapos, ang buong unang yugto ng mapagpasyang labanan ay tumagal ng wala pang 6 na oras mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng isang araw ng kalakalan. Gayunpaman, sa loob ng eksaktong 6 na oras, ang paghaharap sa kapital sa pagitan ng dalawang partido ay umabot sa 100 bilyong US dollars habang ang pagbabago-bago ng mga pondo na hinimok ng radiation ay umabot pa sa 1 trilyong dolyar sa sukat. Ito ay isang capital match lamang sa pagitan ng dalawang partido na tumagal ng wala pang 1 oras, ngunit ang yaman na sumangga nito ay sapat na upang agad na bumuo ng isang maliit na bansa sa Africa na may populasyon na daan-daang libo. Ang digmaang pinansyal ay labis at nakakakilabot. Nagsimula ito sa pagpili ng JW Foundation na maglunsad ng OpenSiba sa subprime market ng walang babala, sa tinatawag na kooperasyon mula sa ilang pangunahing estado, hanggang sa flash collapse ng subprime market. Pagkatapos, magkasamang quantum fund at layman pumasok sa merkado upang iligtas ang merkado. Ang market rebounded, at JW. Ang pundasyon ay umatras. Pagkatapos nito, naglunsad ng counterattack ang JW Foundation. Ang pinakamalaking real estate. Ang tiwala sa pamumuhunan sa Estados Unidos ay naglabas ng isang anunsyo ng divestment. Ang merkado ay nagsimulang makaranas ng isang avalanche, at ang quantum fund ay tumahimik sa harap ng pangkalahatang kalakaran dahil hindi ito makalaban. Sunod-sunod ang lahat ng ito. Sa wakas, ang merkado ay naging isang karnabal para sa ang maikling bahagi. Kasabay nito, ito rin ay isang karnabal para sa JW Foundation. Oo. F***ing yes. Maging si Baz, na karaniwang kalmado at nakolekta, tumalon sa kanyang upuan ang sandali ang merkado ay nagsara at swang kanyang suit jacket sa paligid, sumisigaw ng ligaw. Hindi lang siya, lahat. Nagyaya, nagdiwang, at nagyayakapan, sila ay nagyaya para sa tagumpay sa una. Yugto.
Nakatayo sa likod ng salamin ng command room, pinag-cross ni Jasper ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang kanyang koponan na nagyaya sa ilalim niya. Marahan siyang ngumiti at sinabing, masyadong matagal nang pinigilan ang mga taong ito. Naglakad si Jake sa tabi niya at nagniningning ang mga mata niya with the same excited glint. Aniya, gayunpaman, Mr. Lane, ito ay isang tagumpay lamang sa unang yugto. Ang ilang mga pangunahing bangko sa pamumuhunan kabilang ang Lehman, ang Feds, at ang gobyerno ng Estados Unidos ay hindi pa nagsasagawa ng anumang aksyon. Kapag nangyari iyon, ito ay kumakatawan sa tunay na hamon. Kalmadong sagot ni Jasper, dahil hindi natin maiiwasan ang gulo na malapit nang dumating, tayo. Dapat hayaan silang maging masaya habang kaya pa nila. Sabihin sa lahat na makakakuha sila ng isang karagdagang kalahating taon na bonus. Ito ay upang magpasalamat. Lahat para sa kanilang pagsusumikap. Dahil sa sinabi ni Jasper, namula si Jake. Kaagad. Kahit sa kasalukuyang kinikita ni Jake, medyo may kaya na siya. Maaari siyang bumili ng kahit ano hanggat gusto niya, ngunit sino ba ang hindi magnanais na magtrabaho sa ilalim ng isang amo na napakamaalalahanin sa kanyang mga nasasakupan? Bukod dito, ang kanyang mga tauhan ay wala ang kanyang antas ng kita. Kung nakakuha sila ng karagdagang kalahating taon na bonus, batay sa pangunahing kita na nakuha nila sa JW, ito ay katumbas ng pagbibigay sa lahat ng kalahating bahay. Very willing din siyang makita ito. Magpapasalamat ako sa ngalan ng lahat, Mr. Lane. Kinawayan ni Jasper ang kanyang kamay at sinabing, dapat kang pumunta at magdiwang kasama nila. Oras na ng pagsasara ngayon kaya dapat kang magpahinga ng kaunti. Kumain ka ng kahit anong gusto mo at isaya ang lahat ng gusto mo, ngunit hindi ka maaaring uminom ng alak. Total, ang susunod na pagbubukas ay mas kaunti. Kaysa 10 oras, naiintindihan ko, mahalaga ang trabaho. Pagkalabas ni Jasper ng kwarto, sina Conrad at naglakad si Henry papunta kay Jasper. Ihahanda natin ang plano. Dahil sa sinabi ni Conrad na ikinatango ni Jasper. Sagot niya, kayong mga lalaki ay dapat gumawa ng mga kinakailangang paghahanda. Pagkatapos, maghintay ng oras at maghintay para sa aking anunsyo. Kung magtagumpay tayo bukas, ang pagbagsak ng subprime market ay bibilis, nasusundan ng isang tunay na krisis sa pananalapi. Sa ganitong uri ng krisis, ang Lehman ang magiging unang handog na sakripisyo. Pagdating ng oras na iyon, oras mo na para sumikat. Tumanggo si Conrad bilang pagsang-ayon. Siya, sabi, naiintindihan ko, tatalakayin ko ang mga detalye. Kasama si Henry. Hoy, how dare you call me by my first novel drama? Pangalan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1789. Sa sandaling ibuka ni Henry ang kanyang bibig, novel drama. Pinulupot ni Jasper ang braso sa leeg niya. Huwag kang maging prejudiced sa kanya. Ngayon, si Connie ang kasosyo natin at mas marami siyang ideya kaysa sa iyo. Dapat mas makinig ka sa kanya, makakabuti ito para sa iyo. Ang tanging mga tao sa mundo na maaaring kumbansihin si Henry bukod sa mga matatanda ng batas. At si Anna ay si Jasper. So, nung sinabi yon ni Jasper, kahit medyo naasar si Henry, tumanggo pa rin siya at sabay diretsong sabi, sige, I got it. Nakakainis ka. With a soft chuckle, Jasper turned his head to say to Conrad, ganito si Henry kasi spoiled na siya since young. You have to pardon him sometimes, and if there's something important, you can discuss with me, huwag kang makipaghiwalay sa kanya. Insipid na sagot ni Conrad, I got it. I am experienced in entertaining young. Mga master, huwag mo akong ikumpara sa pervert na yan. Idiot Fabian, sambit ni Henry. Inis. Habang pinagmamasdan niya ang pag-alis ng dalawa habang nag-snap sa isa't isa, biglang naramdaman ni Jasper na medyo compatible ang dalawang iyon. Sa ilang mga paraan, kahit nagsara na ang palengke, hindi tapos ang trabaho ni Jasper. Napakaraming bagay na dapat asikasuhin at napakaraming tao ang makikita. Gayunpaman, pagkatapos ng pagpuyat ng higit sa 3 oras, nahihilo si Jasper at umiikot ang kanyang mundo. Habang binabalak niyang magpahinga, nakita niya si Wendy na naglalakad papasok sa entrance ng command center na may dalang bag.
Ang antas ng seguridad ay hindi pagmamalabos sa Norritos City Trading Center, at ito ay pangalawa lamang sa mahahalagang base militar. Dahil sa likas na katangian ng mga operasyon nito, may mga armadong puwersa ng pulisya na nakatayo sa malapit upang magbantay. Ang kumpanya ay nagtipon din ng iba't ibang puwersang panseguridad ng lantaran o palihim na mula sa mga sibilyan hanggang sa pamahalaan. Mga ahensya, maaaring sabihin na kung ang isa ay wala. Pahintulot, hindi nila magagawa. Pumasok ka. Gayunpaman, palaging may mga pagbubukod, tulad ni Wendy. Sa loob ng JW, alam ng lahat na si Wendy ang pinuno ng mga gawaing pinansyal sa pangalan, ngunit, si boss talaga. Walang lugar na hindi niya mapupuntahan. Kahit na ito ay isang pangkat ng mga mangangalakal na ganap na hiwalay sa administrasyon at mga tauhan ng JW, sila ay lubos na gumagalang kay Wendy. Nang makita nila si Wendy ay pinigilan nila ang kanilang pananabik at emosyong bati sa kanya ng may paggalang. MS Schuler, hello. Napakaganda mo, MS Schuler. MS Schuler, late ka na dito. Sumigaw pa ang ilang mas matapang, MS Schuler, narito ka ba para magdala ng pagkain ni Mr. Lane na puno ng iyong pagmamahal? Tinanggap ni Wendy ang hindi nakakapinsalang mga pahayag na ito. Natural at walang pigil. Salamat, sa lahat. Nagtrabaho ka ng husto. Oo, ito ay pagkain na puno ng aking pag-ibig, ngunit wala para sa iyo. Kahit na hiniling ko sa kantin na magdagdag ng higit pang pagkain para sa iyo, na ipapadala nila sa lalong madaling panahon. Naiintindihan kong bakit iginagalang si Wendy sa JW. Hanggat hindi ito nauugnay sa trabaho, palagi niyang binibigyan ang mga tao ng isang magiliw na pakiramdam, na parang siya ay kanilang nakatatandang kapatid na babae. Gustong-gusto ng mga empleyado ang pakikisalamuha sa isang boss na tulad niya. Bukod pa rito, sa tila hindi sinasadyang pagdiin ni Jasper sa katayuan at kapangyarihan ni Wendy sa mga panloob na pagpupulong, ang kanyang katayuan ay hindi natitinag. Nakatayo si Jasper sa pintuan ng command room at nakasimangot habang pinagmamasdan si Wendy na dahan-daang naglalakad palapit sa kanya na parang isang engkanto mula sa isang larawan. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang kahinahunan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1790. Dapat pagod ka na. Lumapit si Wendy kay Jasper at mahinang nagtanong. Kahit anong mangyari, hindi sinisi ni Wendy si Jasper dahil hindi siya nakapagpahinga ng maayos at hindi kumakain sa oras gaya ng dati. Sa kabaligtaran, kapag dumating siya, ibuhos niya sa kanya ang lahat ng lamang na inihanda niya para sa kanya. Ayos lang ako. Hinawakan ni Jasper ang kamay ni Wendy at inakay ito papasok sa opisina. Pagkatapos, umupo si Jasper sa upuan at inikat si Wendy para maupo ito sa kandanggan nito habang nakapatong ang baba sa balikat nito. Habang nilalanghap niya ang bango at lambot ng magandang babae, nakahinga ng maluwag si Jasper at sinabing, maganda pa rin ang resulta. Ang malapit na posisyon na ito na sobrang intimate na pag-aari lamang ng mga mag-asawa o mag-asawa, ay nagpaalala kay Wendy ng pagiging bully ni Jasper. Kahit na matagal na silang magkasama, si Wendy napayat ang balat. Medyo nahihiya pa. Humiwalay sa pagkakayakap kay Jasper, binuksan ni Wendy ang bag na dala niya, saka naglabas ng napakaselan na lunchbox para iabot kay Jasper. Aniya, sigurado akong wala kang nakain na masarap dito, pero huli na ang lahat para kumain ng matataas na calorie na pagkain kaya pinaghandaan kita ng lugaw na makakapagdagdag sa katawan mo. Ito muna ang kainin mo at pagkatapos ay babalik tayo at magpahinga ng mabuti. Hindi mo masasabing hindi, bahagyang kumunot ang noo ni Wendy at idinagdag, ang katawan ang kapital para sa revolusyon. Bata ka pa, kaya wala kang mararamdaman pagkatapos ng labis na pagsisikap. Gayunpaman, mararamdaman mo ang 40 o 50 pagkatapos ng 10 o 20 taon. Ang ibang tao ay magiging malakas at malusog habang ikaw ay palaging may sakit. Kung iyon ang kaso, ano ang magiging saysay ng lahat ng iyong kasalukuyang gawain? Napangiti ng mapait si Casper at sinabing, wala man lang akong nasabi. Okay, fine, papakinggan kita, at ikaw lang. Halika, bigyan mo ako ng lugaw at kakainin ko na. Nang si Jasper ay kumakain ng pagkain ni Wendy na puno ng kanyang pag-ibig. Sa labas, ang nangyari ngayon ay sumabog sa pinansyal na bilog.
Iniuulat ng financial media mula sa buong mundo kung ano ang nangyayari sa subprime market sa United States ngayon. Hindi lamang ang pampinansyal na media, kundi maging ang mga pangunahing media na inilaan sa bahagi ng kanilang mga mapagkukunan at oras upang magulat tungkol sa bagay na ito, na ipinaalam ito sa mas maraming tao. Bagamat ang karamihan sa mga ordinaryong tao ay hindi man lang naunawaan kung ano ang subprime market, hindi ito naging hadlang sa kanilang pag-unawa sa mga numerong inihayag ng host o komentarista sa tono ng hindi paniniwala. Ayon sa mga hindi kumpletong istatistika, higit sa 30,000 mga account na nag-liquidate sa kanilang mga posisyon sa subprime market ng United States ngayon, na kinasasangkutan ng mga pondong hanggang 300 bilyong US dollars. Ibig sabihin, nang hindi kinakalkala ang follow-up na epekto at aktwal na pagkalugi, novel drama. Ang mga mamumuhunan sa subprime market ng Estados Unidos ay may lumulutang na pagkawala ng 300 bilyong US dollars ngayon sa halaga ng libro. Ang dalawang panig ng digmaang pinansyal na ito ay ang kabisera ng Summerlin at Wall Street sa Estados Unidos. Bakit pinili ng dalawang higanteng lumaban sa subprime market, at bakit napakarupok ng subprime market at vulnerable na may trend ng kabuuang pagbagsak sa unang araw ng kalakalan? Ngayon, tanggapin natin ang ating punong komentarista. Habang lumalaganap ang balita sa mundo, nag-alab din ang damdamin ng mga kasambahay. Sa ngayon, bulag na sinasamba ng Summerland ang mga dayuhang kalakal at ideya, na umaabot sa kritikal na yugto. Hindi mahalaga kung ito ay ang gobyerno o sibilyan, lahat sila ay nangangailangan ng isang malakas na tao o kumpanya upang manindigan upang palakasin ang pambansang kumpiyansa. Sa oras na ito, tumayo si JW. Masasabing ginawa nila ito sa perpektong oras. Sa ilalim ng gabay ng isang invisible kamay, ang karamihan ng mga tao ay nagsimulang isipin na ang JW ay isang tunay na lokal na kumpanya ng Summerland na hindi natatakot sa malakas na kapangyarihan. Bukod dito, maaari nitong gamitin ang sarili nitong kapangyarihan para hamanin ang Estados Unidos. Ang pagtuklas na ito ay agad na nagpapataas ng sigasig ng mga tao. Ang mga tagay para sa JW ay nagsimulang lumitaw sa internet. Tila sa isang maikling panahon, ang JW ay naging benchmark ng pambansang modernong negosyo ng Summerland at naging pagmamalaki ng bansa. Nagbuburo pa rin ang ganitong uri ng damdamin, ngunit kung magiging maayos ang lahat, sa lalong madaling panahon ang reputasyon ni JW ay lalabas at magbubukas ng malaking agwat sa pagitan nila at ng hindi mabilang na iba pang pribadong negosyo sa Summerland. Ito ay tulad ng HW ng mga susunod na henerasyon, mas masahol pa. Sa mataas na antas ng tanggapan ng punong tanggapan ng SBS Bank sa bansa. Kahanga-hanga, namula ang pisngi ni Tony, at ang kanya. Nakasabit ang mga daliri sa likod ng kanyang ulo. Hi! Nakasandal sa office chair in a very relaxed position at sinabing, talaga. Kahanga-hanga, ano sa tingin mo ang itsura ng utak ng batang ito? Parang, siya ay maaaring maging sigurado tungkol sa mga bagay na tayo ay hindi sigurado tungkol sa, at siya kahit na pinamamahalaan o magtagumpay pagkatapos maghangad. Ang ordinaryong mukha ng isang medyo may edad na lalaki ay ipinakita sa computer. Mahinahong sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ayon sa aming pagsusuri, ang mga aksyon ni Jasper sa pagkakataong ito ay nakamit ang pinakamalaking resulta na may pinakamababang halaga. Ang pinakamahalaga, bagay dito ay ang mga problema sa sistema ng pananalapi ng Estados Unidos. Siya ay tulad ng isang owl na nauna nang tumusok sa chink sa kanilang baluti, na inilantad ang problema. Ang susi ay ang pag-follow up. Kahit na walang susunod na gagawin si Jasper, ang pinabilis na pagbagsak ng subprime market ay predictable na. Mr. Pratt, mula sa puntong ito ng pananaw, isang kaguluhan sa pananalapi na wawakasan ang mundo simula sa Estados Unidos ay malapit na. Nang marinig ito, ang ngiti ni Tony. Nanlamig ang mukha at unti-unti siyang naging seryoso. Ruben, seryoso ka ba? Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay si Ruben, ang pinuno ng gwardya ng palasyo sa ilalim ng SBS Bank. Tumanggo siya at sinabing, ayon sa aking paghuhusga, ito nga ang kaso. Dagdag pa rito, naniniwala ako na ang may katuturang koponan sa Swallow Capital ay nagsimula na sa paghihinuhan ng mga posibleng sitwasyon sa hinaharap at mga partikular na hakbang.
Napabuntong hininga si Tony at sinabing, kung ito ay talagang isang krisis sa pananalapi, ito ay kakilakilabot. Ito ay lubos na makakaapekto sa kasalukuyang internasyonal na sitwasyon, ngunit hindi bababa sa ngayon, ang impluwensya nito ay limitado pa rin sa pang-ekonomiya at pinansyal na saklaw. Gayunpaman, kailangan pa rin nating maging handa para sa hinaharap at magplano ng naaayon, mahinang sabi ni Ruben. Kinuha ni Tony ang kanyang tasa at humigop. Pagkatapos, sinabi niya, si Jasper ba ay humiling sa iyo na gumawa ng anumang aksyon? Hindi, hiniling niya sa akin na maghintay. Hiniling niya sa akin na sumunod lamang kapag kumilos ang Feds o ang gobyerno ng Estados Unidos, sagot ni Ruben. Okay, tumanggo si Tony, ngayong naibigay mo na kay Jasper ang iyong right of command, dapat mo siyang pakinggan. Gayunpaman, ayon sa iyong pagsusuri, ano ang magiging sitwasyon ng merkado pagkatapos magbukas-bukas? Natahimik sandali si Ruben at sumagot, wala akong ideya. Anong ibig mong sabihin? Nagtaas ng kilay si Tony na may kislap na pangunawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1791. Bagaman nakamit namin ang napakahusay na mga resulta ngayon, at masasabing na itatag na ng JW ang kalamangan nito sa maagang yugto, ang pinakamalaking problema ay ang JW ay walang follow-up na lakas at paraan. Nag-isip si Ruben at sinabi, sa katunayan, maaari kong mahinuha ang ilan sa mga iniisip ni Jasper. Nilalayo niyang itoon ang lahat ng kanyang lakas upang masira ang lugar na ito dahil mayroon siyang sapat na kumpiyansa na hanggat nabasag ang pustule, sapat na ang fester ng sugat upang magdusa ang Estados Unidos. Ito ay naaayon din sa ating hula na ito ay magdudulot ng krisis sa pananalapi. Ang tanong, ano ang gagawin ng Federal Reserve at pamahalaan ng Estados Unidos? Isipin at gawin. Lalong nagsalubong ang kilay ni Ruben at naging mahina ang tono. Patuloy niya, pagbabalik sa tanong mo sa akin noon, masasabi ko lang na ang aking paghatol o sa sitwasyon pagkatapos ng pagbubukas ng palengke bukas ay isang salita, at ito ay kawalan ng pag-asa. Ang Estados Unidos ay may mga nangungunang think tank at eksperto sa mundo. Ang mga patakaran sa pananalapi na kanilang idinisenyo ay naglatag ng pundasyon para sa mundo pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya, ang Estados Unidos ay hindi maiiwasang nakita na kung ano ang nakikita natin, makikita rin nila kung ano ang hindi pa natin nakikita. Kung tutuusin, ang nakatayo sa tapat natin ay ang pinakamakapangyarihang bansa sa planeta. Huminga ng malalim si Ruben bago tumingin kay Tony na may nakakapasong mga mata. Aniya, kaya ayon sa aking paghuhusga, pagkatapos magbukas ang merkado bukas, ang Federal Reserve at ang Estados Unidos. Tiyak na maglalabas ang pamahalaan ng isang serye ng mga hakbang sa pagsadyap sa pinakamaikling posibleng panahon. Baka sila mismo ang sumali sa laro. Marahil ay hihinto nila ang lahat sa lahat ng mga gastos bago ang pustule ay ganap na ulcerated. Nabalot ng mahabang katahimikan si Tony matapos sabihin iyon ni Ruben. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang pulang telepono sa mesa ni Tony. Ito ang hotline mula sa Swallow Capital, sabi ni Tony. Agad namang tumanggaw si Ruben para ipakita na naiintindihan niya. Pagkatapos, tinapos niya ang video call nang hindi nagpapalitan ng kahit anong pakiusap. Ang isang hotline na tulad nito ay sikreto, kaya walang sino man ang papayagang manatili at makinig dito. Huminga ng malalim si Tony at dahan-daang itinaas ang telepono. Sabi niya, ito si Tony Pratt. Sa Estados Unidos sa kabilang dulo ng mundo kung saan nagsimula ang bagyong ito. Ang isang pinansyal na komperensya ng pinakamataas na antas ay umaabot na sa kasukdulan nito. Si Greenspanner, na nasa isang estado ng mataas na konsentrasyon sa buong araw, ay medyo pagod. Tumalikod siya at ininom ang gamot para sa kanyang sakit na cardiovascular mula sa kanyang assistant. Pagkatapos noon ay nilunok niya ito sa pamamagitan ng pag-angat ng ulo at pag-inom ng tubig. Sa oras na ito, ang ingay sa pulong. Nagpatuloy ang silid, novel drama. Ang mga maaaring tumuntong dito ay ang mga pinuno ng mga nangungunang kumpanya ng kapital. Wall Street, mayroon silang kamangha-manghang kayamanan sa kanilang mga kamay na madaling magdulot ng kaguluhan sa pananalapi sa alinmang bansa sa mundo. Ang grupong ito ng mga tao ay ngayon ay umaatake at nag-aakusahan sa isa't isa na parang mga shrew sa palengke ng magsasaka. Ang dahilan ay nabaligtad ang kanilang pugad ngayon. Sapat na.
Dahan-daang nagsalita si Greenspaner. Hindi siya maingay, at medyo namamaos pa nga siya dahil sa pagod, pero ang boses niya ay parang may mahiwagang kapangyarihan na nagpatahimik sa meeting room sa isang iglap. Nilaybot ng mga mata ni Greenspaner ang tanawin, saglit na nakatuon sa mga mukha ni na Soros, ang chairman ng layman na si Doug, at Bennett, na hindi pa nagsasalita hanggang ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1792. Pagkatapos, sinabi niya, ang kasalukuyang sitwasyon ay napakakritikal. Nakipag-usap ako sa koponan sa Washington. Sumang-ayon kami na ang kaguluhan sa pananalapi na trigger ng subprime market ay hindi maiiwasan. At ito, dahilan ng lalaking iyon mula sa Summerland. Medyo tumunog ang tono ni Greenspaner. Komplikado at galit sa oras na ito. Ang taong ito ay magiging kaaway ng Estados Unidos. Ngunit, novel drama. Biglang nagtaas ng boses si Greenspaner. Aniya, bawat isa sa inyo dito ay hindi inosente. Hindi mo ba nakikita ang panganib sa subprime market? Matagal mo na itong nakita at ikaw pa ang nag-uudyok sa napakalaking panganib na ito. Gayunpaman, wala kang pakialam, ang nakikita mo lang ay ang malaking kita at benepisyo. Hindi mo inaasahan na darating ang araw na ito ng napakabilis. Ang sinasabi ko ay, dahil ang sakripisyo ay hindi maiiwasan, kung gayon ang ating kaaway ay dapat magbayad ng halaga. Binuksan ni Greenspaner ang folder sa harap niya at sinabi sa malalim na boses, ngayon bilang tagapangulo ng Federal Reserve, ginagawa ko ang sumusunod na desisyon. Una, ang Federal Reserve ay mag-iiniksyon ng kapital sa dalawang pangunahing investment bank, Mainland at Colossal, sa anyo ng mga pagbili ng kapital upang mapagan ang malaking pressure na dulot ng utang na dulot ng subprime market. Nang mabanggit ang unang desisyon, hindi na makaupo si Doug. Bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at nag-aalalang sinabi, paano ang layman? Ang utang ng layman ang pinakamalubha sa kanila. Kung mapipilitan tayong bayaran ito, sapat na ito upang agad na malugi si layman. Hindi ba isa sa alang-alang ng Fed ang pag-iniksyon ng kapital sa layman? Mukhang inaasahan ni Greenspaner, Doug para mag-react ng ganito. He was expressionless habang ang iba ay nakatingin kay Doug na may awa. Alam nila noong sinabi iyon ni Greenspaner. Sakripisyo ay hindi maiiwasan, na ang sakripisyong ito. Magiging layman, Mr. Doug. Janet, ang vice chair na nakaupo sa tabi ng Greenspaner, ay nagsabi, ang utang ng Lehman Investment Bank ay masyadong malaki, at ang awtoridad ng Federal Reserve ay hindi limitado. Bukod dito, ito ang opinyon na ibinigay ng nangungunang koponan ng diskarte sa Washington, kaya inirekomenda ko na hanapin mo ang iyong sariling mga solusyon sa capital market. Galit na sabi ni Doug, ang capital market. Ang ibig mong sabihin ay paghahanap ng mamimili doon at nagbebenta ng layman, di ba? Sino ang magnanais na magkaroon ng 10-10 bilyong dolyar upang iligtas ang layman ngayon? Kung hindi ka mag-iniksyon ng kapital sa layman, sa sandaling bumagsak ang layman, ito ang magiging pinakamalaking investment bank na malugi sa kasaysayan ng Estados Unidos. Kayo ang lilikha ng isang itim na marka sa kasaysayan ng pananalapi ng Estados Unidos. Mahinahong sinabi ni Janet, ang Lehman Investment Bank ay may kabuuang asset na 130 bilyong US dollars, ngunit 60% ng mga asset ay ginamit para mamuhunan sa subprime market, at ito ang pinakamalaking solong mamumuhunan sa United Subprime Market ng Estado. Nakakuha ka ng hindi bababa sa 80 bilyong US dollars mula sa market na ito sa nakalipas na 10 taon. Ayon sa aming pagtatasa, kapag bumagsak ang subprime market, ang utang ng layman ay tataas sa higit sa 200 bilyong US dollars. Alinman sa paghahanap ng pribadong kapital na mabibili. Layman, o malugi, wala nang iba, paraan. Dahil sa sinabi ni Janet, namutla si Doug. At bumalik siya sa upuan niya. Gusto niya, o say something, pero nung nakita niya, malamig na tingin ni Greenspaner, napalunok siya. Kanyang mga salita. Ngayon, dahan-daang sinabi ng Greenspaner, pangalawa, ang Federal Reserve ay mamumuhunan sa pagkuha ng lahat ng produkto ng pautang sa kredito sa subprime market, na may rate ng conversion na 0.35, na nangangahulugang ang Federal Reserve ay mag-aambag ng 35 US dollars sa bilhin ang lahat ng utang na 100 US dollars. Dahil dito,
Ang Federal Reserve ay maghahanda ng 300 bilyong US dollars para sa pagpapatupad ng planong ito. Ang perang ito ay papasok kaagad sa merkado pagkatapos ng pagbubukas-bukas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1793. Matapos sabihin ni Greenspaner ang pangalawang pangungusap, nagulat ang lahat sa silid. Bagaman ang 0.35 na rate ng conversion ay napaka-hindi kapanipaniwala, naiintindihan ng lahat na ito ang pinakamalaking kompromiso na iyon maaaring gawin ng Fed. Pagkatapos ng lahat, ang pera na ito ay katumbas ng ang libreng paggamit ng Feds ng sentral na bangko upang makatipid ang pamilihan. Dahil ito ay libre, pagkatapos ay ikaw dapat kunin ang pinakamalaking halaga na kaya mo. Ganon din, naintindihan din ng mga bigwig. Bakit gagawin ng Feds at Washington? Iwanan ang layman. Ipagpalagay na ang plano ng pagsadya ng Federal Reserve ay gumamit lamang ng 300 bilyong US dollars sa kabuuan. Upang maiahon si layman sa kumunoy na ito, kailangan nilang gumastos ng 200 bilyong US dollars sa utang ng layman lamang, kaya syempre, layman ang makakakuha ng mga chops. Lahat ay tumingin kay Doug na may higit na pakikiramay ngayon. Alam nila na, kung magiging maayos ang lahat, malamang na walang bahagi ang Doug G. Layman sa 300 bilyong US dollars. Nakita ni Greenspaner ang lahat ngunit wala pa rin siyang ekspresyon. Pagkatapos nito, maingat niyang ibinalita ang ikatlong balita, novel drama. Ang ikatlong desisyon din ang pinakamahalaga. Mula ngayon, ang Federal Reserve ay magsasagawa ng isang komprehensibong pagsusuri sa lahat ng mga pautang sa pabahay ng pautang sa buong federal na pamahalaan at, kasabay ng mga securities regulatory at mga departamento ng pagbubuwis at pananalapi, lubusan naming lilinisin ang lahat ng mga aktibidad sa pagpapautang. Habang sinasabi niya ito, ang mga mata ni Greenspaner ay lumilipad sa lahat ng tao sa silid at mahinang nagpatuloy, lahat, huwag mag-wishful thinking. Lahat ng mga desisyon sa itaas ay inaprubahan ng pinakamataas na awtoridad kaya walang puwang para sa rebuttal at bargaining. Matapos isara ang dokumento at ilagay ang kanyang palad sa tuktok nito, mahinahong sinabi ni Greenspaner, ito ang mga hakbang na kasalukuyang inihanda ng Federal Reserve. Sana ay maunawaan mo na ang kasalukuyang masamang sitwasyon ay hindi dulot ni Jasper Lane, ngunit sa mismong sistema ng ekonomiya. Sa makatuwid, mas marami sa atin ang dapat maghanap ng mga dahilan sa ating sarili. Mas alam mong lahat kaysa sino man kung sino ang tunay na salarin ng sobrang init ng ekonomiya at ang hindi maayos na pagtaas ng mga halaga ng real estate. Iyon lang. Na-dismiss. Pagkatapos niyang magsalita, ang mga mata ni Greenspaner ay bumagsak kay Bennett at mahinang sinabi, Mr. Bennett, please stay. The others can leave. Sa kabila ng pagkakaroon ng maraming mga pagdududa at damdamin ng kawalang kasiyahan, sinabi na ito ng Greenspaner, kaya walang sino man ang nang-ahas na pukawin ang awtoridad ng Papa ng US dollars sa naturang okasyon. Maya-maya, tahimik silang tumayo at umalis. Pagkaalis ng lahat, tanging si Greenspaner at nanatili si Bennett sa meeting room. Si Bennett, na medyo chubby, ay tila mas magaan sa harap ng payat at seryosong Greenspaner. Ngumiti siya at sinabing, may gusto ka bang sabihin sa akin na hindi mo masabi sa harap nila simula noong pinananatili mo ako rito? Tumanggaw si Greenspaner at sinabing, Mr. Bennett, alam ko na ang kumpanya ng pamumuhunan at pondo sa ilalim ng iyong pangalan ay naghulog lang ng 2 bilyong US dollars sa mga asset ay sa subprime market. Tumanggaw si Bennett at sinabing, oo, at ako ang nagutos. Ang kaguluhan sa pagkakataong ito ay nagpaunawa sa akin na ang subprime market ng Estados Unidos ay may malubhang problema at kailangan kong maging responsable sa aking mga namumuhunan. Tumanggaw si Greenspaner at sinabing, oo. Kaya naiintindihan kong mabuti ang desisyon mo. Kung gayon, maaari ba akong pumunta ngayon? Tanong ni Bennett. Hindi pinansin ni Greenspaner si Bennett at nagpatuloy sa pagtatanong, Mr. Bennett, kailangan kong bigyan mo ako ng payo. Sa palagay mo ba ay lampas sa kaligtasan ang sitwasyon sa subprime market? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1794. Oo, masyadong mapagpasyahan ang sagot ni Bennett kaya walang pagpipilian ang Greenspaner kundi tanggapin ito.
Ang industriya ng real estate sa Estados Unidos ay patuloy na tumaas sa nakalipas na 10 taon. Sa nakalipas na 10 taon, napakaraming pang-ekonomiyang derivatives ang lumitaw. Ang mga personal na kontrata ng kredito na ibinebenta bilang mga futures sa subprime market ay isa lamang sa mga pinakakinakatawan, ngunit hindi ito lahat. Ang ugat ng problema ay ang totoo. Bula ng industriya ng ari-arian sa Estados Unidos ay nag-overheat. Kahit wala si Jasper, novel drama ito. Maaaring sumabog pagkalipas ng 5 o 8 taon. Pero sooner or later, ito ay masira, maging ngayon, 5 years, 8 years, or even 10 years later. Bago pa ito pumutok, lalabas na lahat ay maaaring kumita ng pera sa industriyang ito, ngunit sinasabi sa atin ng mga batas sa ekonomiya na bawat bula ay sesabog balang araw, at walang industriyang kumikita ng walang katapusang kita. So, mahirap ay recover ang sitwasyon niya. Mula sa napalingon si Greenspanner sa sinabi ni Bennett. Nalulumbay. Sabi niya, ganyan din kayo. Pananaw bilang sa amin. Mukhang ito na talaga kabiguan sa aking bahagi. Naglingkod ka ng 2 magkasunod na termino bilang tagapangulo ng Bangko Sentral. Sa 2 terminong ito, pinaalis mo ang 2 pinuno ng opisina at 3 pinuno ng pananalapi. Ang pagpapasya ng mga patakarang pang-ekonomiya ay batay sa mga lokal na kondisyon at timing, kaya hindi mo kasalanan. Aliw ni Bennett. Biglang nagsalita si Greenspanner pagkatapos niyang ngumiti kay Bennett, "Thank you for comforting me." Sa pagkakaalam ko, napakaganda ng relasyon niyo ni Jasper Lane, di ba? Mahinahong sumagot si Bennett, "Hindi naman, pero hinahangaan ko siya." Pinagsalikop ni Greenspanner ang kanyang mga daliri at mahinang sinabi, "Mr. Bennett, patawarin mo ako sa aking prangka at prangka. Mayroon kang napaka-espesyal na posisyon sa mga mata ng mga namumuhunan sa buong bansa, kaya sana ay makagawa ka ng isang bagay na kapakipakinabang sa merkado sa tamang oras, kaya ang kumpiyansa sa merkado kahit papaano ay hindi gumuho ng napakabilis." Kumunat ang noo ni Bennett. Walang alinlangan na nangangahulugan ito na hinihiling sa kanya ng Greenspanner na isakripisyo ang reputasyon at katanyagan na pinaghirapan niyang itayo sa buong buhay niya. Nang malapit na siyang tumanggi, sinabi ni Greenspanner, "Bilang kapalit, hihirangin kita bilang vice chair ng Federal. Maglingkod pagkatapos kong bumaba, which is kasalukuyang posisyon ni Janet." Ang mga salitang ito ay agad na naging sanhi ng paglunok ni Bennett sa kanyang unang pagtanggi. Pagpapatuloy ng Greenspanner, "Alam mo, ang Estados Unidos ay isang malayang bansa. Malaya ang mga tao, mayroon tayong karapatang pantao, at libre din ang kapital, ngunit may hangganan ang kalayaan. Habang tayo ay malaya, kailangan din nating matali sa isang sistema, at ang sistemang ito ay ang pundasyon upang protektahan ang mga interes ng mga tao ng Estados Unidos mula sa pinsala. Kaya kahit humanga ka kay Jasper, hindi mo hahayaang sirain niya ng tuluyan ang sistema natin, kung hindi, mahihirapan ka at ako na magbigay ng paliwanag sa mga tao, di ba?" Ang mga salitang ito ay naglaho sa huling bit ng pakikibaka na natitira sa Bennett. "Naiintindihan ko," mahinang sabi ni Bennett. Habang tumatawa, tumayo si Greenspanner, lumapit kay Bennett, at iniunat ang kanyang kamay. Sinabi niya, "Kung gayon, hilingin ko sa atin ang isang masayang pagtutulungan bukas." Hawak ang kamay ni Greenspanner, saglit na nag-alinlangan si Bennett. Sumagot siya, "Ang subprime market ay muling bubuksan sa loob ng isa pang 10 oras. Maaari mo bang sabihin sa akin kung gaano kakumpiyansa na ganap mong talunin si Jasper?" Humalaklak si Greenspanner at sinabing, "Hanggat gusto nating sirain ang isang tao sa planetang ito, ang taong iyon ay hindi makakaligtas. Total, tayo ang Estados Unidos, at tayo ang may kapangyarihang militar at ekonomiya sa planetang ito, tama ba?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1795. Nang marinig ang tila walang malasakit ngunit labis na mapagmataas na pahayag ni Greenspanner, dahan-daang tumango si Bennett. Sa katunayan, sa planetang ito, hanggat determinado ang gobyerno ng Estados Unidos na gumawa ng isang bagay, walang bansa ang makakapidyo sa kanila, lalo na ang isang individual. At saka, seryoso mo bang iiwan si Lehman? Sa pagharap sa tanong ni Bennett,
Ngumiti si Greenspanner at nagtanong pabalik, interesado ka ba sa Lehman, Mr. Bennett? Umiling si Bennett, sinabi ni Bennett, alam mo, ang estilo ng pamumuhunan ko ay mag-focus sa pangmatagalang paghawak ng isang kumpanya, at hawak ko lang ang kanilang mga stock, hindi nakikialam ay sa operasyon at pamamahala ng kumpanya. Mukhang napaka-problema sa akin ng performance o internal management ng Lehman, at hindi ko iisipin ang paghawak ng mga stock sa naturang investment bank. Sabi ni Greenspanner sabay kibot ng balikat, the follow. F ang Lehman ay wala. Hindi kailanman magkakaroon ng kumpanya sa capital market na hindi malugi. Wala lang ito. Dahil sila mismo ang sanhi ng problema, kailangan nilang lutisin ito ng mag-isa. Ang Federal Reserve o ang mga nagbabayad ng buwis ay hindi kukuha ng labis, pera para iligtas ang isang kumpanyang hindi mail iligtas. Ito ang pinagkasunduan ng lahat, kaya ngayon ang Lehman ay naghihintay ng pagkabangkarote o dapat na maghanap ng capital injection bago iyon. Bukod sa dalawang opsyon na iyon, walang ibang paraan. Sa madaling salita, ang mga Freemason din. Inaprubahan ito. Tama iyan. Binigyan ng Greenspanner si Bennett ng isang pagsang-ayon. Sagot, paano naging napakalaki ng mga investment bank gaya ng Colossal, Mainland, Lehman, at Morgan? Dapat silang suportahan ng kapital at kapangyarihang pampulitika, at ang suportang ito ay nagmula sa isa sa pinakamakapangyarihan at sinaunang underground mga organisasyon sa Estados Unidos, ang mga Freemason. Sa likod ng halos lahat ng malalaking konsorsiya na maaaring mabanggit ay ang anino ng organisasyong ito. Gayunpaman, masyadong maliit ang alam ng mundo tungkol sa IT. Maraming tao ang nakakaalam lamang ng pangalan nito, ngunit hindi kilala ang mga miyembro, organisasyon, istruktura, at paraan ng pagpapatakbo. Ito ay isa pang sistema ng Estados Unidos. Lipunan na hindi maaaring maging ordinaryong tao. Nakalantad sa buong buhay nila. Hindi nila malalaman na ang lahat mula sa isang bagay na malaki tulad ng isang kotse o isang bahay hanggang sa isang bagay na maliit tulad ng sari-sari at pagkain ay talagang malalim na naiimpluwensyahan ng organisasyong ito. Dahil sa malakas na pambansang kapangyarihan ng Estados Unidos, ang impluwensya nito. Organisasyong nagmula sa maraming bansa at mga industriya sa buong mundo. Obviously, may alam si Bennett. Ito. Ang tunay na may-ari ng Lehman ay mayroon na. Kinuha ang isang default na saloobin patungo dito, at kasing aga ng ilang taon na ang nakalipas, siya at ang kanyang pamilya ay nagsimulang mag-withdraw ng mga kita at pondo ng Lehman. Ang natitira ngayon ay isang walang laman na shell na puno ng mga utang. Naiintindihan ko. Mahinahong tumango si Bennett. Sa sandaling ito, si Doug, nakakaalis lang. Ang pulong, nakaupo sa kotse na may blanko. Ekspresyon ng mukha niya. Tumingin ang mukha niya. Nakakatakot na madilim. Sir, diretso na po ba tayo sa kumpanya? Napalingon ang driver. At nagtanong, mag-drive ka na lang dito, wag ka nang bumalik sa ang kumpanya. Matapos ibigay ni Doug ang kanyang order, itinaas niya ang pagkahati sa pagitan ng backseat at ng upuan sa harap. Pagkatapos, kinuha niya ang phone niya para tumawag. Maya-maya, nag-connect ang tawag. My old friend, may importante ka bang pag-uusapan simula nang tumatawag ka? Ako sa oras na ito. Ang masiglang boses sa telepono ay nagpagal ng kalooban ni Doug. Sinabi niya, kailangan na ngayon ng Lehman ang iyong kumpanya ng pamamahala ng asset upang tumulong na makipag-ugnayan sa mga mamumuhunan para sa isang iniksyon ng kapital. Ang taong nasa kabilang dulo ng telepono. Halatang nagulat, at pagkatapos ay sinabi niya, nagdulot ba ng problema ang subprime market sa kadena ng kabisera ng Lehman? Old chap, you know, many things are very complicated, and I can't explain them one by one, but now I am really looking for someone to fund Lehman, pagod na sabi ni Doug. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, pero paano? Maraming pera ang kailangan mo. Nag-isip sandali si Doug at sinabing kasama. Napakahirap. Hindi bababa sa 100 bilyong US. Mga dolyar. Kahit na hindi niya makita ang sa iba. Humarap sa telepono, kaya ni Doug. Isipin kung gaano kawili-wili ang iba. Ang ekspresyon ng tao ay sa oras na ito. Diyos ko, makalipas ang mahabang panahon ng katahimikan, isang tandang ang lumabas sa kabilang dulo ng telepono.
100 billion. Kung makakaipon ako ng ganitong halaga, sana talaga matulungan ko kayong mapadali ang transaction na ito. After all, aside from the fact that I can earn at least $1 billion in commissions and consultation fees, this deal alone will break the record for the largest single transaction in history. Sisikat din kami ng asset management company ko pagkatapos nito. Pero, binago ng kausap ng telepono ang paksa at sinabi sa isang nanghihinayang tono, "Kaibigan, humihingi ka ng $100 bilyong dollars. Kung tutusin mula sa kasalukuyang sitwasyon, halos imposible para sa iyo na makahanap ng isang taong mag-iiniksyon ng kapital. Masyadong mapanganib ang posisyon ng layman, alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Sino ang nanganganib na mawalan ng ganoong kalaking pera para mabili si layman?" Naikuyom ni Doug ang kanyang mga kamao. Bagamat nagngangalit siya, naging humble ang tono niya. Novel drama. Jamie, sa ngayon, ikaw lang ang nag-iisa. Makakatulong sa akin at sa layman. At least tulungan mo ako. Ilabas ang balita tungkol sa bagay na ito, hindi ko kaya. Panoorin mo na lang ang pagbagsak ng layman sa harap ng M.E. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi ni Jamie, "Alam ko, susubukan kong tulungan kang magpadala ng alok sa pag-takeover sa ilang malalaking konsorsiya. Ngunit kung ito ay matagumpay o hindi ay nakasalalay sa kabilang partido. Gayon din, ano ang sinabi ng Federal Reserve? Sa tingin mo ba pupunta ako sa iyo kung ito ay may maganda?" Tanong ni Doug. Retorika. Ngumiti ng mapait si Jamie. "Well, sasabihin ko sa iyo. Sa sandaling may balita ako. Ang layman's dog ay hindi lamang ang may problema sa oras na ito, kahit na ang colossal investments, na inalok ng garantiya ng Federal Reserve, ay hindi nagkakaroon ng magandang panahon." Pagkalabas ng meeting room, bumalik si Paulson sa kanyang opisina sa pinakamaikling panahon. Magsimula ng kahilingan sa video call kasama si Celine Maynard, ang presidente ng Terra. Sangay ng rehiyon. Matapos utusan ang kanyang sekretarya, ilang minuto lang ay nagsimula na ang video call. Nakatingin sa inaantok na si Celine, na nasa loob. Ang kanyang pijama sa screen, si Paulson. Nakangiting sabi, "Celine, I'm sorry ta. Abalahin ka sa oras na ito." Walang magawang sabi ni Celine, "Sir, binabayaran ako ng investment bank ng aking sweldo, kaya ako handang naka-standby 24 na oras sa isang araw. Pakisabi sa akin kung ano ang kailangan kong gawin." Nag-isip si Paulson saglit at pagkatapos, sinabi, "Una, tapusin ang lahat ng pakikipagtulungan sa JW. At personal na relasyon kay Jasper Lane. Putulin ang lahat ng relasyon sa kanya. Pangalawa, nagpasya na ang top management na lalahok sila sa $300 billion rescue plan ng Fed sa pagbubukas ng market bukas. Mula sa sandaling ito, magkaribal sa negosyo sina JW at Jasper Lane ng aming mga investment bank. Sana ay maunawaan mo ito mula sa personal at propesyonal na pananaw. Sa wakas, maghanda para sa pagkuhanang mataas na kalidad na mga asset na pag-aari ng JW. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1796. Ang tatlong utos Paulson ay bawat isa. Mas nakakagulat kaysa sa huli. Napakatalino namang tao ni Celine kaya agad siyang nag-react. Ang colossal investments, o sa halip, ang buong gobyerno ng Estados Unidos at ang Federal Reserve, ay gumawa na ng mga hakbang upang harapin ang paparating na pagbagsak ng subprime market. Gayunpaman, oras pa ng pagsasara noon, kaya hindi pa ito inaanunsyo, ngunit nalaman na ni Celine ang isang partikular na balita tungkol dito. Ang Federal Reserve ay mamumuhunan ng hindi bababasa $300 bilyong para iligtas ang palengke. Bilang isang dealer ng shorts, si Jasper at ang JW Foundation sa ilalim ng kanyang pangalan ay tiyak na tinak sa mata ng $300 bilyong rescue plan sa pagkakataong ito, at siya rin ang magiging unang target na mapupuksa. Sir, tama ba akong ipagpalagay na dahil nakapagdesisyon na ang investment bank at hiniling pa sa akin na maghanda para makuha ang mataas na kalidad na mga asset ng JW, na hindi iniisip ng investment bank na may posibilidad na bumalik si Jasper? Pagharap sa tanong ni Celine, tanong ni Paulson. Mahinahon, make a comeback. What do you tingin? Hindi na kay si Celine. Sa katunayan, kapag ang Federal Reserve
personal na dumating sa laro, ito ay hindi. Mas mahaba ang isang pantay na larangan ng paglalaro. Paano nila ito lalabanan? Kahit na ang mga chips sa iyong kamay ay ginawa ni sa iba, kaya paano ka magpapatuloy? Naglalaro. Alam ko naman na may ayos kayo ni Jasper. Personal na relasyon at mayroon pang ibang pribadong pakikipagtulungan sa pagitan ninyong dalawa, ngunit hindi ito mahalaga. Sana ay maunawaan mo na dapat mong gawin ang pinakatamang pagpili batay sa kasalukuyang sitwasyon. Nalalaman namin na sinusuportahan ng gobyerno ng Summerland si Jasper mula sa likuran, ngunit anong mga bargaining chip at kwalifikasyon mayroon ang gobyerno ng Summerland na maaari nilang pag-asa na labanan ang gobyerno ng Estados Unidos. Kapag ang sitwasyon ay tumaas muli at kapag ang labanan ay nangangailangan ng isang biktima na magsilbi bilang isang buffer, sino sa palagay mo ang magiging biktima? Sino pa ang mas angkop kaysa kay Jasper at sa kanyang JW? Novel drama. Napakunot ng noo si Celine dahil sa sinabi ni Paulson. Sir, ang ibig mo bang sabihin ay malamang na ituring ng gobyerno ng Summerland si Jasper bilang isang inabandonang sangla? Sagot ni Paulson, maaaring hindi ito ang kaso ngayon dahil may hawak pa ring halaga si Jasper, ngunit lahat ito ay tungkol sa mga interes maging ito ay nasa loob ng isang gobyerno o isang kumpanya. Gayunpaman, isinasaalang-alang ng gobyerno ang pambansang interes, habang ang kumpanya ay isinasaalang-alang ang interes ng kumpanya. Bagamat ang kanilang mga interes at pangangailangan ay magkaiba, ang asensya ng kanilang mga operasyon ay pareho. Kapag ang mga benepisyo ng pagsuko kay Jasper, kaysa sa mga benepisyo na magagawa ni Jasper, dalhin, ano ang pipiliin ng Summerland? Sa tingin ko ay dapat din itong malaman ni Jasper. Ang mga pambansang interes ay higit sa lahat, at ito ay lalong mahalaga sa Summerland. Posible rin na si Jasper ay gumawa rin ng mga plano na isakripisyo ang kanyang sarili upang makamit ang isang mas malaking layunin. Napakamot ng ulo si Celine at sinabing, imposible, kilala ko siya, at hindi. Ganyang tao. Nakangiting sabi ni Paulson, wala itong kinalaman sa iyo o sa akin. Sa madaling salita, kung patuloy na lumalala ang mga salungatan at contradiction, ang tanging lalabas lang sa huli para linisin ang gulo ay ang gobyerno ng Summerland at United States. Kahit sinong individual o kumpanya ay hindi magiging kwalipikadong humawak nito. Sa oras na iyon, ano ang mangyayari kung kailangan ng gobyerno ng Estados Unidos na pigilan ang galit? At ano ang mangyayari kapag ang Summerland kailangang makakuha ng mas maraming benepisyo mula sa Estados Unidos? Sa chessboard na subprime market, ang Jasper at Wall Street ay magkalaban na nakaupo sa magkabilang panig ng board, ngunit sa mga tuntunin ng pangkalahatang laro, ang Jasper at Wall Street ay talagang mga piraso ng chess sa isang mas malaking board. Ang mga manlalaro sa board ay ang gobyerno ng Summerland at ang gobyerno ng Estados Unidos. Napakagatlabi si Celine at walang sinabi. Okay, Miss Maynard, nai-issue na ang order ko, may hindi ka pa ba naiintindihan? Tanong ni Paulson. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1797. Saglit na nag-alinlangan si Celine, pagkatapos ay nagtanong, sikreto ba ang mga sinabi mo sa akin? Kung tatanungin mo ako bilang subordinate, oo. Kung tatanungin mo ako bilang pamangkin ko, kaya ko lang sabihin sa iyo, mangyaring gawin ang tamang pagpili. Matapos sabihin ni Paulson ang mga makahulugang ito. Salita. Tinapos niya ang video call. Samantala, nakaupo si Celine sa kanyang pag-aaral para sa isang mahabang panahon, spaced out, novel drama. Makalipas ang mahigit kalahating oras, diretsyong tinawagan ni Celine si Jasper. Gumawa siya ng isang pagpipilian, hindi bababa sa isa sa tingin niya ay ang tamang pagpipilian. Nakatulog lang si Jasper. Nakatanggap ng tawag ni Celine. Gayunpaman, matagal na niyang nakasanayan na tinatawag na pabalik sa trabaho sa pamamagitan ng isang emergency na tawag anumang oras, kaya nanambalik ang sigla ni Jasper sa sandaling tumawag siya. Napatingin siya kay Wendy na natutulog sa tabi niya, at bahagyang tumayo. Pagkatapos, naglalakad palabas ng kwarto, sabi niya sa telepono, ako ito. Sa kabilang dulo ng telepono, ipinaliwanag sa kanya ni Celine ang buong sitwasyon ng maikli hanggat kaya niya. Siyempre, hindi niya sinabi sa kanya ang teorya ni Paulson ng chess player at inabando ng sangla. Hindi naman sa may tinatago siya,
Pero malinaw na malinaw sa kanya na hindi kailangan ni Jasper ang balitang ito para makagambala sa kanya sa oras na ito. Anuman ang sitwasyon, ang direksyon ng hinaharap ay nakasalalay sa pagganap ni Jasper sa mahalagang sitwasyong ito. 300 bilyon. Ang Federal Reserve ay ganoon. Mapagbigay. Hindi nagpanik si Jasper matapos niyang malaman ang tungkol sa balita. Pagkatapos ng lahat, sa kanya, ang Federal Reserve ay sumali sa laro maaga o huli. Pakiramdam niya ay hindi pa ito sapat. Kailangang malaman ng isa na nang sumiklab ang krisis sa subprime mortgage sa kanyang huling buhay, ang Estados Unidos ay nawalan ng higit sa 10 trilyong dolyar. Mula dito, lumampas sa 800 bilyon ang perang iniksyon ng Fed sa mga investment bank ng malalaking institusyon upang iligtas ang merkado lamang. Ang pera ay hindi ganap na naibalik sa Federal Reserve sa loob ng higit sa 10 taon, kahit hanggang sa punto kung saan muling nagkatawang tao si Jasper. Sa pagkakataong ito, bagaman pinasabog ni Jasper ang subprime mortgage crisis ng mas maaga sa schedule, na ginagawang mas hindi nakakapinsala kaysa sa orihinal dahil ang akumulasyon ay nabawasan ng 6 hanggang 7 taon, ang mga butas sa sistema ng pananalapi ng Estados Unidos ay isang black hole pa rin ng mga pondo, at ang Estados Unidos ay hindi maaayos ito ng ganoon kadali nang hindi nagbabayad ng mabigat na presyo. Mula ngayon, hindi ka na makakakuha ng anumang tulong sa kanluran, at walang makikipagtulungan sa iyo sa oras na ito. Maging ang aking pamilya ay maghihintay at titingnan ang mga bagay-bagay bago kumilos, kaya ang iyong sitwasyon ay hindi favorable, sabi ni Celine. Alam ko, ito ay makatwiran. Mahinahong sabi ni Jasper. Ngunit hindi ka ba mahihirapan sa pagsisiwalat ng ganoong mahalagang balita sa akin? Sa tingin mo ba mahihirapan ako? Naglalabas ng mga lihim ng kalakalan. Tanong ni Celine. Prank ka. Ayos lang, umalis ka na lang. Bago ito, sinabi ko sa iyo kung hindi ka na makapagpatuloy sa trabaho sa Colossal, maaari mo akong hanapin. Pwede kitang bigyan ng posisyon dito, medyo pabiro na sabi ni Jasper. Sabi ko sa iyo venture capital lang ako nagtrabaho, at wala kang ang bangko. Dapat ba akong pumunta doon para maging secretary mo? Nakangiting sabi ni Celine. Sino bang may sabing wala akong bangko? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1798. Anong ibig mong sabihin? Biglang nakaramdam ng sigla si Celine. Hindi na ito katulad ng pagbibiro niya tulad ng dati. Sa pagkakataong ito, ramdam niya na parang may ganoong mga iniisip at ideya si Jasper. Plano mo ba talagang magbukas ng bangko? Alam mo na ang pribadong kapital ay hindi maaaring magbukas ng bangko sa Summerland. Maging ang ilang mga komersyal na bangko ay may malalim na background at makasaysayang pinagmulan, pati na rin ang kasunduan na ang mga negosyong pag-aari ng estado ay sasakupan ang pwesto ng mayor yang shareholder. Kahit na, ang pagbubukas ng isang bangko sa Summerland ay tiyak na hindi isang madaling gawain. Nang makita ni Jasper kung gaano kasabik si Celine sa paksang ito, nagpatuloy siya kahit na hindi niya ito orihinal na balak na pag-usapan ito. Sino ba nagsabing magbubukas ako ng tradisyonal na bangko? Kung gusto kong magbukas ng bangko, magbubukas ako ng neobank. Hindi ako mag-absorb savings ng mga tao, hindi rin ako magtatayo ng mga outlet o lalaban para sa mga depositor sa ibang mga bangkong pag-aari ng estado. Ngunit bukod doon, gagawin ko ang lahat ng ginagawa ng ibang mga bangko at walang kulang. Siyempre, ito pa rin ang mga draft na nasa isip ko lang pansamantala. Kung hindi ako tapos pagkatapos ng buong kerfuffle na ito, sa tingin ko ay hindi magkakaroon ng anumang problema sa paghingi ng swallow capital para dito. Kung ako ay natapos, pagkatapos ito ay magiging mainit na hangin. Oo, ang prototype ng bangko sa Jaspers. Isip ay ang dalawang bangko sa mamaya. Henerasyon, Daybank at Ubank. Ngayon, nasa kamay na niya si Terryzone o Abilon, kaya walang dahilan si Jasper para makaligtaan ang mga neobanks, isang super cash cow na lubos na makakatalo sa buong tradisyonal na industriya ng pagbabangko, na nagpapatakbo sa tradisyonal na industriya ng pagbabangko sa Mommy Central Bank, umiiyak at sumisigaw. Ang pinakamahalagang bagay sa pagtatatag ng neobank ay hindi kung gaano kalaki ang kita nito, ngunit ang nakakatakot na capital pool nito. Kapag nagkaroon na ito ng trilyong summer dollars sa capital pool,
ang pang-araw-araw na interes na naipon ng capital pool ay magiging astronomical figure. Bukod dito, ang mga pakinabang na dulot nito ay malulutas ang problema sa daloy ng pera ng JW minsan at para sa lahat. Gayunpaman, ito ay mga bagay para sa hinaharap. Kung natalo siya sa larong ito, magiging lahat. Para sa wala, paano kita matutulungan? Tanong ni Celine. Ngumiti si Jasper at sinabing, sumunod ka na lang sa utos ni Mr. Paulsen. Sa katunayan, noong ipinarating ni G. Paulsen itong T. O ikaw, inaasahan na niya na ikaw ilalabas ang trade secret, ngunit hindi niya ginawa. Pangangalaga, sa halip, masaya siyang gumawa ng ganoong pabor sa maliit na halaga dahil kahit siya ay hindi nagsasabi sa amin ngayon, mayroon pa rin sana kami. Nalaman kapag nagbukas ang merkado. Bukas at hindi ito makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Pero kailangan mo pa ring makipagtulungan. Mga bagay na angkop sa iyong posisyon. Dahil naniniwala ako na hindi mabilang. Pares ng mga mata na nakatingin sa iyo kahit sa loob ng bangko ng pamumuhunan. Malumanay na sabi ni Jasper, ako na ang bahala. Lahat ng iba pa, kaya huwag kang mag-alala. Marahang pinagdikit ni Celine ang mga labi. At sinabing, kailangan mong mag-ingat. Isipin mo. Mag-ingat bago ka kumilos. Huwag kang mag-alala, hindi ako ang baguhan na kasisimula pa lang magnegosyo, natatawang sabi ni Jasper. Pagkababa niya ng telepono, napatingin si Jasper sa liwanag ng umaga na unti-unting lumilitaw sa langit sa labas ng bintana. Pagkatapos, itinulak niya ang bintana at bumuhos ang sariwang hangin sa silid. Matapos huminga ng malalim ay pumasok sa kanyang baga ang malamig na hangin na nagpasigla sa kanya. Nagsimula ang isang bagong araw. Pagkaraan ng ilang sandali sa pag-aaral, bumalik si Jasper para umidlip muli ng 4 hanggang 5 oras. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay hindi na siya ginising ng kanyang phone. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1799. Pagkagising, napagtanto niya na si Wendy. Kinuha ang kanyang telepono upang maiwasan ang anumang bagay, mula sa pag-istorbo sa kanya. Hindi rin nagalit dito si Jasper dahil ginawa ito ni Wendy para sa kanyang ikabubuti. Kung mayroon talagang mahahalagang update, marami pa ring paraan para makontak siya. Pagkatapos kumain, bumangon si Jasper at bumalik sa kumpanya. Pagdating pa lang niya sa command room, nabigla si Jasper sa hindi mabilang na balita. Mr. Lane, ang pagtaas at pagbaba ng subprime market kahapon ay lubhang nakaapekto sa pandaigdigang merkado ng ekonomiya. Ang sektor ng real estate at mga trust asset ng mga pangunahing sentro ng kalakalan sa buong mundo ay lumiit sa iba't ibang proporsyon, ngunit mayroong isang pagbubukod. Si Jasper, na nakikinig sa ulat ni Jake habang naglalakad, ay ngumiti at sinabing, Summerland ito, tama ba? Mr. Lane, you are so amazing, sabi ni Jake sabay thumbs up. Ngumisi si Jasper at nagpatuloy, kakasimula pa lang ng ating domestic real estate industry. Sa hinaharap, kukuha ito ng pinakamahalagang industriya at tool para pasiglahin ang domestic demand at GDP growth. Ito ay tiyak na. Sa buong kasaysayan ng pag-unlad ng lahat ng mauunlad na bansa sa loob at labas ng bansa, ang industriya ng real estate ay may mahalagang papel sa yugto ng pag-alis ng ekonomiya. Kung hindi, bakit ito tatawagan ng mga tao na isa sa mga troika ng pambansang ekonomiya? Hindi pa nagtagal simula nang magsimula ang domestic market, at malayo pa ito sa pagiging puspos. At saka, ang proseso ng urbanisasyon ay naisulat na sa 5 taong plano ng gobyerno. Walang sino man ang makakapag-override dito. At kahit anong pagbabago sa kalagayan ng dayuhan, imposibleng maapektuhan ang pagkain sa mga mesa ng mga tao sa ating bansa. Naalala ni Jasper na ang Estados Unidos subprime mortgage crisis ay na-trigger ng boom ng real estate noong 2007 at 2008. Noong panahong iyon, ito ang pinakamainit na panahon para sa domestic real estate, ngunit ang mga domestic real estate tycoon ay hindi man lang naabala. Sa makatuwid, natural, walang pagkakaiba sa buhay na ito. Sabihin mo sa akin ang iba pang kapaki-pakinabang na balita, Jasper. Sabi,
Ang Federal Reserve ay naglabas pa lamang ng isang anunsyo na nagsasaad na komprehensibong susuriin nito ang lahat ng mga pautang sa kredito at mga produkto ng pautang sa real estate sa loob ng Estados Unidos, higpitin ang mga limitasyon ng dalawang pautang na ito, at magpapataw ng mga parusa sa korporasyon sa ilang mga paglabag. Bueno, ito ay isang magandang bagay, ngunit natatakot ako na ang grupong ito ng mga kapitalista ng Estados Unidos ay maaaring maging bangkarota pagkatapos na sila ay pagmultahin. Gayunpaman, hindi ito isang malaking problema dahil sila ang naging sanhi ng problemang ito sa unang lugar at oras na upang bayaran sila. Kung hindi, saan magkakaroon ng pera upang makatipid sa merkado? Bukod dito, inihayag ng Federal Reserve ang kanilang pangalawang pagtaas ng rate ng interes. Ngayong taon ng pananalapi, sa pagkakataong ito, mas malaki pa ang rate ng hike kaysa dati. Kahit na wala pang kalahati sa buwan mula noong unang pagtaas ng interes. Sinira din nito ang mga nakaraang record sa bagay na ito. Nagpatuloy si Jake sa pagre-report. Napatigil si Jasper. Ito ay makatwiran din. Ang susunod na krisis sa mortgage ay nasa harap nila, at ito ay sumiklab anumang oras. Siyempre, ang Federal Reserve ay dapat na gawing mainit na pera ang mga deposito ng lahat. Kung hindi, ang presyon sa mga bangko ay mas malaki kung ang lahat ay itago lamang ang kanilang pera sa imbakan. At the same time, yung rolling of social. Ang kapital ay makakabawi din sa negatibong epekto ng ilang kaguluhan sa pananalapi, na komplementaryo sa patakaran ng pagtataas ng novel drama. Interest rates, patuloy ni Jasper. Sa sandaling matapos magsalita si Jasper, nagmamadaling lumapit si Buzz at seryosong tumingin, Mr. Lane, ang pinakabagong balita ay nagsasaad na ang Federal Reserve ay gagawa ng pagkuha ng utang sa subprime market sa isang discount rate na 0.35. Ito ay isasagawa kaagad pagkatapos magbukas ang merkado ngayon. Magkano ang halaga? Tanong ni Jake. Masigasig. Hindi ko pa alam. Parang awkward si Buzz. Ililigtas ng mga Fed ang palengke, desididong sabi ni Jake. $300 billion, mahinang sabi ni Jasper. At ito ay magiging higit pa, hindi bababa. Magiging handa silang mamuhunan ng mas maraming pera anumang oras. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1800. Nagkatinginan sina Jake at Buzz, pagkatapos. Mahinang sabi ni Jake, Mr. Lane, baka maging tayo sa ilalim ng matinding panggigipit kung ito ang kaso. Higit pa riyan, napabuntong hininga si Jasper at sinabing, kapag may baha, mawawalan ng kontrol ang lahat. Bagamat mayroon silang mga gwardya ng palasyo mula sa ang SBS Bank para tulungan sila, nagkaroon ng pangunahing konsepto na hindi dapat. Hindi naintindihan. Hinding-hindi magagawa ng mga gwardya ng palasyo. Talunin ang Federal Reserve. Kaya naman, kailangang malaman ni Jasper kung paano. At kung saan gagamitin ang mga gwardya ng palasyo. Kung hindi niya ito ginamit ng mabuti, siya ay magiging nagdudulot ng kaguluhan sa mga gwardya ng palasyo para sa wala. Kung ginamit niya ito ng mabuti, ito ay imahimalang lansihin. Gayunpaman, may sariling plano si Jasper. Ito, maghintay tayo hanggang sa magbukas ang merkado. Ang oras para sa pagbubukas ng merkado sa wakas ay dumating habang ang lahat ay maingat na nanonood. Sa sandaling magbukas ang merkado, salamat sa mga hakbang sa pagsajep ng Federal Reserve, ang mga punto sa subprime market ay nagsimulang maging matatag at hindi nagpatuloy sa pagbagsak ng nakaraang araw. Isa na itong magandang balita para sa merkado kung hindi ito nahulog. Dahil batay sa pagganap ng nakaraang araw, ang subprime market ng Estados Unidos ay nasa bingit na pagbagsak, at ngayon ang paglahok ng Federal Reserve ay nagpataw ng isang backstop para sa merkado, na kung saan ay ang 0.35 na discount rate. Sa mga termino ng karaniwang tao, ang pinakamataas na pagkawala ay $35 para sa bawat $100. Bagamat isa pa rin itong nakakatakot na pagkawala mula sa numerical point of view, kinakailangang malaman na ang mga panuntunan sa pangangalakal ng subprime market ay nagpapahintulot sa mga tao na direktang likidahin ang posisyon. Kumpara sa account na walang laman. Direkta,
Ang patakaran ng pagbibigay ng 300 bilyong US dollars upang kumilos bilang isang backstop upang matiyak na ang pagkawala ay aabot lamang sa 65% ng aktwal na halaga ay itinuturing na bilang pagdaraya. Ang pinakamahalagang bagay ay saloobin. Ang Federal Reserve ay nagligtas sa merkado. Nangangahulugan na ang pamahalaan ng Estados Unidos. Hindi papayagan ang subprime market na gumuho sa makatuwid, sa ilalim ng pagsubok ng lakas ng iba't ibang mga kadahilanan. Ang kasalukuyang subprime market ay naging ang pinaka sophisticado at komplikadong merkado ng kalakalan sa mundo. Isa itong butterfly effect, kaya naman, sina Jasper at walang gaanong kabisera ang Wall Street. Kaguluhan pagkatapos nito. Gayunpaman, pagkatapos ng naturang pagkapatas, nagsimula ang mga puntos sa subprime market. Dahan-daang tumaas pagkatapos nilang maging matatag. Sa sandaling ito ay nakabawi, kahit na ito ay isang 10 lamang. Point gap, ito rin ay magdadala ng walang kapantay. Mahabang pressure sa malaking capital market ni Jasper. Mr. Lane, napakaraming posisyon ang hawak natin ngayon. Ayon sa kasalukuyang kalakaran, mawawalan tayo ng higit sa 70 milyong US dollars sa tuwing tataas ang market ng 5 o puntos. At sa sandaling mangyari ang epekto ng snowball, haharapin natin ang panganib ng pagpuksa kung mayroong isang alon ng patuloy na pagtaas. Ipinahayag ni Buzz ang mga alalahanin ng lahat. Ang team habang si Jasper ay nakaupo sa likod ng desk ay sa command room, tahimik na nanonood. Ang palengke ng hindi nagsasalita. Sa loob ng 15 minuto, ang SBS Banks. Ang mga gwardya ng palasyo ay tutulong sa atin na madagdagan ang maikling term pressure sa merkado. Ang iyong gawain ay o makipagtulungan sa kanila dito. Naglabas si Jasper ng laser pointer at itinuro sa isang node sa screen. Sabi niya, kami dapat bigyan ang merkado ng isang ilusyon, at ang aming layunin ay ipagtanggol ang puntong ito, novel drama. Okay, nakikita ko. Tumango si Buzz. Tapos, bigla siyang natauhan. Isang bagay, Mr. Lane, hindi ka ba pupunta dito? Tiningnan ni Jasper ang oras at sinabing, mayroon akong mahalagang panayam na pupuntahan, kaya sa oras ng pangangalakal sa umaga, ang lahat ay nakasalalay sa iyo. Sinabi ko na sa iyo ang layout ng plano at tutulong din ang mga gwardya ng palasyo ng SBS Bank. Nasabi ko na ito sa Harbor City, kaya sa tingin ko ay walang magiging problema sa pagtatanggol dito. Tumayo si Jasper at tinapik si Buzz sa balikat. Pagkatapos, sinabi niya sa malalim na boses, tawagan mo lang ako kung may emergency.